Nakita ko ang aking manugang na babae na naghagis ng isang maletang balat sa lawa at pagkatapos ay humarurot paalis. Patakbo akong lumapit at may narinig akong mahinang tunog na nanggagaling sa loob. Sana hindi ito ang iniisip ko, bulong ko, habang nanginginig ang aking mga kamay sa basang zipper. Hinila ko palabas ang maleta, pilit na binuksan ang zipper, at biglang huminto ang tibok ng aking puso. Ang nakita ko sa loob ay nagpanginginig sa akin sa paraang hindi ko pa naramdaman sa aking 62 taon ng buhay. Ngunit hayaan ninyong ipaliwanag ko kung paano ako napunta sa sandaling iyon, kung paanong ang isang tahimik na hapon ng Oktubre ay naging pinakanakakatakot na eksena na nasaksihan ko. 5:15 ng hapon iyon. Alam ko dahil katatapos ko lang magtimpla ng tsaa at sumulyap ako sa orasan sa kusina, ang lumang orasan na pag-aari ng aking ina. Nakatayo ako sa beranda ng aking bahay, ang bahay kung saan ko pinalaki si Luis, ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Ang bahay na ngayon ay tila masyadong malaki, masyadong tahimik, at masyadong punong-puno ng multo mula nang inilibing ko siya 6 na buwan na ang nakalipas. Ang lawang meridian ay kumikinang sa harap ko, kasing tahimik ng salamin. Mainit, ang klase ng malagkit na init na nagpapawis sa iyo sa ilalim ng iyong blusa, kahit na nakatayo ka lang. Tapos nakita ko siya. Ang pilak na sasakyan ni Cynthia ay lumitaw sa baku-bakong daanan, nag-iiwan ng usok at alikabok. Ang aking manugang na babae, ang balo ng aking anak. Nagmamaneho siya na parang baliw. Ang makina ay umuungol sa isang hindi natural na paraan. May mali. Talagang mali. Alam ko ang daan na iyon. Madalas kaming maglakad ni Luis doon noong bata pa siya. Walang nagmamaneho ng ganyan maliban kung may tinatakasan sila. Biglang humampas ang preno niya malapit sa gilid ng lawa. Nag-iskid ang mga gulong. Napapaubo ako sa alikabok. Nahulog ang tiyakop ko. Nabiyak iyon sa sahig ng beranda, pero wala akong pakialam. Nakatingin lang ako sa kanya. Tumalon si Cynthia palabas ng kotse na parang itinulak ng isang spring. Nakasuot siya ng kulay abong damit, ang ibinigay ni Luis sa kanya para sa anibersaryo nila. Gulong-gulo ang buhok niya. Pula ang kanyang mukha. Mukha siyang umiyak o sumigaw o pareho. Binuksan niya ang trunk ng mailabis na puwersa na akala ko ay tatanggalin niya iyon. At pagkatapos ay nakita ko iyon. Ang maleta. Ang pesteng kayumangging maleta na balat na ibinigay ko sa kanya mismo noong ikinasal siya sa aking anak. Para madala mo ang iyong mga pangarap kahit saan. Sabi ko sa kanya noong araw na iyon. Ang tanga ko. Ang inosente ko. Hinila ni Cynthia iyon palabas ng trunk. Mabigat iyon. Ramdam ko sa pagyuko ng kanyang katawan, sa panginginig ng kanyang mga braso. Sumulyap siya sa paligid, kinakabahan, natatakot, nagkasala. Hinding-hindi ko malilimutan ang tingin na iyon. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa gilid ng tubig. Bawat hakbang ay tila isang paghihirap, na parang dinadala niya ang bigat ng mundo o isang bagay na mas masahol pa. Cynthia, sigaw ko mula sa beranda, ngunit masyado akong malayo. O baka hindi niya ako gustong marinig. Inindayog niya ang maleta ng 1, 2, at sa pangatlong indayog, inihagis niya ito sa lawa. Ang tunog ng pagbagsak ay bumiyak sa hangin. Nagsiliparan ang mga ibon. Pumulandit ang tubig at nakatayo lang siya doon, pinapanood ang maleta na lumutang sandali bago nagsimulang lumubog. Pagkatapos ay tumakbo siya. Tumakbo pabalik sa kotse na parang hinahabol siya ng mismong demonyo. Pinaandar niya ang makina. Pumalahaw ang mga gulong. Wala na siya. Naglaho siya sa parehong daan, nag-iwan lamang ng alikabok at katahimikan. Naparalisa ako. 1-0 segundo, 20, 30. Sinusubukan ng aking utak na iproseso ang katatapos ko lang makita. Cynthia, ang maleta, ang lawa, ang desperasyon sa kanyang mga kilos. May malubhang mali. Nakaramdam ako ng ginao sa aking gulugod sa kabila ng init. Nagsimulang gumalaw ang aking mga binti bago pa man ito mapigilan ng aking isip. Tumakbo ako. Tumakbo ako sa paraang hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon. Nagprotesta ang aking mga tuhod. Nagsusunog ang aking dibdib. Ngunit hindi ako huminto. Tumakbo ako pababa sa mga hagdan ng beranda, tumawid sa bakuran, papunta sa baku-bakong daanan. Nag-iwan ng alikabok ang aking mga sandal.
Ang lawa ay mga 100 yarda ang layo. Siguro mas kaunti, siguro mas marami. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, bawat segundo ay parang kawalang hanggan. Nang marating ko ang Pampang, hingal na hingal ako. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Ang maleta ay naroon pa rin, lumulutang, dahan-dahang lumulubog. Ang balat ay babad na babad, maitim, mabigat. Lumusong ako sa tubig ng walang pag-aalinlangan. Malamig ang lawa, mas malamig kaysa inaasahan ko. Umabot iyon sa aking tuhod, pagkatapos ay sa aking baywang. Hinihigop ng putik sa ilalim ang aking mga paa. Muntik na akong mawalan ng isang sandal. Iniunat ko ang aking mga braso. Kinuha ko ang isa sa mga tali ng maleta. Hinila ko. Napakabigat nito na parang puno ng mga bato o mas masahol pa. Ayokong isipin kung ano ang mas masahol pa. Mas malakas akong humila. Nanginginig ang aking mga braso. Pumatak ang tubig sa aking mukha. Sa wakas, sumuko ang maleta. Sinimulan ko itong hilahin patungo sa Pampang. At pagkatapos ay narinig ko iyon. Isang tunog. Mahina, muffled, nanggagaling sa loob ng maleta. Nanlamig ang aking dugo. Hindi maaari. Sana, Diyos ko, wag sana itong ang iniisip ko. Mas mabilis akong humila, mas desperado. Hinila ko ang maleta sa basang buhangin ng Pampang. Napaluhod ako sa tabi nito. Kinapa ng aking mga kamay ang zipper. Nakakapit iyon, basa, kinakalawang. Patuloy na nadulas ang aking mga daliri. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Paulit-ulit ko sa pagitan ng aking nakakuyom na ngipin. Nagsimulang lumabo ang aking paningin dahil sa luha. Pinuwersa ko ang zipper ng isa. 2. Bumukas iyon. Binuhat ko ang takip at ang nakita ko sa loob ay nagpahinto sa buong mundo. Huminto ang tibok ng aking puso. Naharang ang hangin sa aking lalamunan. Napunta ang aking mga kamay sa aking bibig upang pigilin ang isang sigaw. Doon, nakabalot sa isang basang kumot na kulay asul, ay isang sanggol, isang bagong panganak, napakaliit, napakahina, napakatahimik. Kulay ube ang kanyang mga labi. Ang kanyang balat ay kasing putla ng pagkit. Sarado ang kanyang mga mata. Hindi siya gumagalaw. Oh my God! Oh my God! Hindi. Napakagaling ng panginginig ng aking mga kamay na halos hindi ko siya mahawakan. Inangat ko siya mula sa maleta nang may pag-iingat na hindi ko alam na mayroon pa ako. Malamig siya. Napakalamig na tila mas magaan pa siya kaysa isang sako ng buhangin. Ang kanyang maliit na ulo ay kasya sa aking palad. Ang kanyang umbilical cord ay nakatali pa rin ng isang piraso ng string. String, hindi medical clamp. Simpleng string. Na para bang may gumawa nito sa bahay ng palihim ng walang tulong. Hindi, bulong ko ng paulit-ulit. Idinikit ko ang aking tainga sa kanyang dibdib. Katahimikan. Wala. Ipinisil ko ang aking pisngi sa kanyang ilong at pagkatapos ay naramdaman ko iyon. Isang buga ng hangin na napakahina na akala ko ay guni-guni ko lang, ngunit naroon iyon. Humihinga siya, halos hindi, ngunit humihinga siya. Tumayo ako, mahigpit na nakayakap sa sanggol sa aking dibdib. Halos bumigay ang aking mga binti. Tumakbo ako patungo sa bahay ng mas mabilis kaysa kailanman sa aking buhay. Tumutulo ang tubig mula sa aking mga damit. Nagdudugo ang aking mga paa dahil sa mga bato sa daan, ngunit wala akong naramdamang sakit, tanging takot, tanging pagkaapurahan, tanging ang desperadong pangangailangan na iligtas ang maliit na buhay na nanginginig sa akin. Pumasok ako sa bahay, sumisigaw. Hindi ko alam kung ano ang isinisigaw ko. Siguro tulong, siguro Diyos, siguro walang malinaw. Kinuha ko ang telepono sa kusina sa isang kamay habang hawak ang sanggol sa kabilang kamay. Nagdial ako ng 911. Nadulas ang aking mga daliri sa mga buton. Muntik nang mahulog ang telepono ng 2 beses. 911, ano ang inyong emergency? Sabi ng isang boses ng babae. Isang sanggol, humikbi ako. May nakita akong sanggol sa lawa. Hindi siya tumutugon. Malamig siya. Kulay ube siya. Pakiusap magpadala kayo ng tulong. Ma'am, kailangan ninyong kumalma.
Sabihin ninyo sa akin ang inyong tirahan. Ibinigay ko ang aking tirahan. Nagulong ang mga salita. Sinabi sa akin ng operator na ilagay ang sanggol sa isang patag na ibabaw. Winawalis ko ang lahat sa mesa ng kusina gamit ang isang braso. Lahat ay bumagsak sa sahig. Mga plato, papel, walang mahalaga. Inilapag ko ang sanggol sa mesa. Napakaliit, napakahina, napakatahimik. Humihinga ba siya? Tanong ko sa operator. Ang boses ko ay isang matinis na tili na hindi ko nakilala. Kayo ang magsabi sa akin. Tumingin kayo sa kanyang dibdib. Gumagalaw ba iyon? Tumingin ako. Halos hindi. Napakahina. Isang gala na napakapanipis na kailangan kong yumuko upang makita iyon. Sa tingin ko, napakaliit. Okay, makinig kayo sa akin ng mabuti. Gagabayan ko kayo. Kailangan ninyong kumuha ng malinis na tuwalya at patuyuin ang sanggol ng napakaingat. Pagkatapos ay balutin siya upang manatili siyang mainit. Paparating na ang ambulansya. Ginawa ko ang sinabi niya. Kumuha ako ng mga tuwalya mula sa banyo. Pinatuyo ko ang kanyang maliit na katawan ng may kaba at desperadong mga kilos. Bawat segundo ay parang kawalang hanggan. Binalot ko ang sanggol sa malinis na mga tuwalya. Binuhat ko siya muli, sinuklay siya laban sa aking dibdib. Sinimulan ko siyang uyugin nang hindi ko namamalayan. Isang sinaunang instinct na akala ko ay nakalimutan ko na. Kumapit ka, bulong ko sa kanya. Pakiusap, kumapit ka. Parating na sila. Parating na sila para tulungan ka. Ang mga minuto na kinailangan bago dumating ang ambulansya ay ang pinakamahaba sa aking buhay. Nakaupo ako sa sahig ng kusina na nakayakap sa sanggol sa aking dibdib. Kumanta ako. Hindi ko alam kung ano ang kinanta ko. Siguro ang parehong kanta na kinakanta ko kay Luis noong bata pa siya. Siguro mga walang kabuluhang tunog lang. Kailangan ko lang na malaman niya na hindi siya nag-iisa, na mayroong may humahawak sa kanya, na mayroong gustong mabuhay siya. Binasag ng mga sirena ang katahimikan. Kumislap ang pula at puting ilaw sa bintana. Tumakbo ako sa pintuan. 2 paramedic ang nagmadali palabas ng ambulansya. Isang mas matandang lalaki na may kulay abong balbas at isang batang babae na may maitim na buhok na nakatali sa isang ponytail. Kinuha niya ang sanggol mula sa aking mga braso nang may kahusayan na nagpabiyak sa aking puso. Sinuri niya ito ng mabilis, naglabas ng stethoscope, nakinig. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit nakita ko ang kanyang mga balikat na humigpit. Severe hypothermia, posibleng may naasing na tubig. Kailangan nating kumilos ngayon, sabi niya sa kanyang kasama. Inilagay nila siya sa isang maliit na gurney, naglagay ng oxygen mask sa kanya. Mabilis gumalaw ang kanilang mga kamay, nagkonekta ng mga wire, monitor, mga bagay na hindi ko naintindihan. Tumingin sa akin ang lalaki. Sasama ka sa amin. Hindi iyon isang tanong. Sumakay ako sa ambulansya, umupo sa maliit na upuan sa gilid. Hindi ko maiwasang titigan ang sanggol na napakaliit sa gitna ng lahat ng kagamitan na iyon. Umalis ang ambulansya. Pumalahaw ang mga sirena. Lumabo ang mundo sa likod ng mga bintana. Paano mo siya nahanap? Tanong ng paramedic habang patuloy siyang nagtatrabaho. Sa isang maleta. Sa lawa. May nakita akong naghagis nito. Tumingin siya. Tinitigan niya ako. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kasama. May nakita ako sa kanyang mga mata, pag-aalala, siguro hinala, siguro awa. Nakita mo ba kung sino iyon? Binuksan ko ang aking bibig. Isinara ko iyon. Cynthia, ang aking manugang na babae, ang balo ng aking anak, ang babae na umiyak sa libing ni Luis na parang nagwakas na ang kanyang mundo. Ang parehong babae na sinubukan lang malunod ang isang sanggol. Paano ko sasabihin iyon? Paano ko ba paniniwalaan iyon mismo? Sa wakas ay sabi ko. Nakita ko kung sino iyon. Nakarating kami sa General Hospital sa loob ng wala pang 15 minuto. Bumukas ang mga pinto ng emergency room. Isang dosenang tao na nakasuot ng puti at luntyan na scrubs ang pumaligid sa gurney. Sumisigaw sila ng mga numero, medical terms, mga utos. Nagmadali silang nagdala sa sanggol sa isang hanay ng dobleng pinto.
Sinubukan kong sumunod, ngunit pinigilan ako ng isang nurse. Ma'am, kailangan ninyong manatili dito. Nagtatrabaho ang mga doktor. Kailangan namin ng ilang impormasyon. Dinala niya ako sa isang waiting room. Kulay krema ang mga dingding, plastic na mga upuan, amoy ng disinfectant. Umupo ako. Nanginginig ako mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam kung dahil iyon sa lamig ng aking basang damit o dahil sa shock, malamang pareho. Umupo ang nurse sa tapat ko. Mas matanda siya kaysa sa paramedic. Siguro kasing edad ko. Mayroon siyang magagandang kunot sa paligid ng kanyang mga mata. Sabi sa kanyang name tag Ate Eloisa. Kailangan kong sabihin ninyo sa akin ang lahat ng nangyari, sabi niya sa mahinang boses. At sinabi ko sa kanya ang bawat detalye. Mula sa sandaling nakita ko ang kotse ni Cynthia hanggang sa binuksan ko ang maleta. Si Ate Eloisa ay nagtala sa isang tablet. Tumango siya. Hindi siya sumabat. Nang matapos ako, malalim siyang bumuntong hininga. Gusto kayong makausap ng pulisya, sabi niya. Attempted murder ito. Baka mas malala pa. Attempted murder. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang mga itim na ibon. Ang aking manugang na babae. Ang asawa ng aking anak. Isang mamamatay tao. Hindi ko ito maproseso. Hindi ko ito maintindihan. Inilagay ni Ate Eloisa ang kanyang kamay sa akin. Ginawa mo ang tama. Nagligtas ka ng buhay ngayon. Ngunit hindi ganoon ang pakiramdam. Pakiramdam ko ay may natuklasan akong isang bagay na kakilakilabot. Isang bagay na hindi ko na maibabalik sa dilim. Isang bagay na magbabago ng lahat magpakailanman. Lumipas ang 2 oras bago lumabas ang isang doktor upang kausapin ako. Bata siya, siguro 35. May malalim siyang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at mga kamay na amoy antibacterial soap. Ang sanggol ay stable, sabi niya. Sa ngayon, nasa neonatal intensive care unit siya. Nagdusa siya ng severe hypothermia at aspirated water. Kompromiso ang kanyang mga baga. Ang susunod na 48 oras ay kritikal. Mabubuhay ba siya? Tanong ko. Ang boses ko ay tila basag. Hindi ko alam, sabi niya ng may brutal na katapatan. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Dumating ang pulisya kalahating oras pagkatapos. 2 officer, isang babae na nasa 40 na may buhok na mahigpit na nakatali sa isang buwan at isang mas bata na lalaki na nagtatala. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Detective Fatima Salazar. Mayroon siyang maitim na mga mata na tila tumitingin sa kabila ng mga kasinungalingan. Tinanong nila ako ng parehong mga tanong ng paulit-ulit mula sa iba't ibang anggulo. Inilarawan ko ang kotse, ang eksaktong oras, ang mga kilos ni Cynthia, ang maleta, lahat. Tinitigan ako ni Fatima ng may intensidad na nagpapadama sa akin ng pagkakasala, kahit na wala akong ginawang mali. At sigurado ka bang si Cynthia iyon, ang iyong manugang? Lubos na sigurado. Bakit siya gagawa ng ganoon? Hindi ko alam. Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Kailan mo huling nakausap bago ngayon? 3 linggo na ang nakalipas. Sa anibersaryo ng pagkamatay ng aking anak. May isinulat si Fatima. Nakipagpalitan siya ng tingin sa kanyang kasama. Kailangan ka naming samahan sa istasyon upang gumawa ng formal na pahayag bukas at hindi mo maaaring kontakin si Cynthia sa ilalim ng anumang pagkakataon. Naiintindihan mo ba? Tumango ako. Ano ba ang sasabihin ko sa kanya? Bakit mo sinubukang patayin ang isang sanggol? Bakit mo siya inihagi sa lawa na parang basura? Bakit? 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 Umalis ang mga officer. Bumalik si Ate Eloisa na may kumot at isang tasa ng mainit na tsaa. Dapat umuwi ka na. Magpahinga ka. Magpalit ng damit. Ngunit hindi ako makaalis. Hindi ko maaaring iwanan ang sanggol na iyon na nag-iisa sa ospital. Ang sanggol na iyon na niyakap ko sa aking dibdib na huminga ng kanyang huling hininga ng pag-asa sa aking mga bisig. Nanatili ako sa waiting room. Dinalhan ako ni Ate Eloisa ng tuyong damit mula sa imbakan ng ospital, nurse's pants at isang t-shirt na masyadong malaki. Nagpalit ako sa banyo. Tumingin ako sa sarili ko sa salamin.
Mukha akong tumanda ng 10 taon sa isang hapon. Hindi ako natulog noong gabing iyon. Nakaupo ako sa plastik na upuan na pinapanood ang orasan. Bawat oras ay bumangon ako at nagtanong tungkol sa sanggol. Ibinibigay sa akin ng mga nurse ang parehong sagot. Stable, critical, fighting. 3:00 ng umaga, dumating si Padre Antonio, ang pari mula sa aking simbahan. May tumawag siguro sa kanya. Umupo siya sa tabi ko ng tahimik. Hindi siya nagsalita ng matagal. Nandyan lang siya. Minsan iyon lang ang kailangan mo, isang presensya. Patunay na hindi ka ganap na nag-iisa sa impyerno. Sinusubok tayo ng Diyos sa maraming paraan, sa wakas ay sabi niya. Hindi ito pakiramdam ng isang pagsubok, sagot ko. Pakiramdam ito ng isang sumpa. Tumango siya. Hindi niya sinubukang kumbinsihin ako. At mas pinahahalagahan ko iyon kaysa sa anumang sermon. Nang magsimulang sumikat ang araw, alam kong wala nang magiging pareho. May nilampasan akong linya. May nakita akong hindi ko na maaaring burahin. At anuman ang dumating pagkatapos, kailangan kong harapin iyon. Dahil ang sanggol na iyon, ang maliit na nilalang na lumalaban para sa bawat hininga sa susunod na silid, ay naging responsibilidad ko. Hindi ko ito pinili. Ngunit hindi ko rin siya maaaring iwan. Hindi pagkatapos kong hilahin siya mula sa tubig, hindi pagkatapos kong maramdaman ang tibok ng kanyang puso laban sa akin. Dumating ang pagsikat ng araw nang hindi ko man lang napapansin. Sumilip ang liwanag sa mga bintana ng waiting room, pininturahan ang lahat ng maputlang orange. Ginugol ko ang buong gabi sa plastik na upuan na iyon. Sumasakit ang aking likod. Nagsusunog ang aking mga mata. Ngunit hindi ako makaalis. Sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang maleta na lumulubog. Nakita ko ang tahimik na maliit na katawan na iyon. Nakita ko ang kulay ubing mga labi. Lumabas si Ate Eloy sa 7:00 ng umaga na may kape at isang sandwich na nakabalot sa foil. Kailangan mong kumain ng isang bagay, sabi niya, inilagay iyon sa aking mga kamay. Hindi ako nagugutom, ngunit kumain pa rin ako dahil nakatayo lang siya doon, naghihintay. Masyadong mainit ang kape at nasunog ang aking dila. Ang sandwich ay parang cardboard, ngunit nilunok ko. Mumuya ako. Nagkunwari akong normal na tao na gumagawa ng normal na mga bagay sa isang normal na umaga. Ang sanggol ay stable pa rin, sabi ni Ate Eloisa, umupo sa tabi ko. Ang temperatura ng kanyang katawan ay tumataas. Tumutugon ang kanyang mga baga sa paggamot. Iyon ay isang magandang senyales. Maaari ko ba siyang makita? Umiling siya. Hindi pa. Tanging ang immediate family lang. At hindi pa namin alam kung sino ang pamilya. Pamilya. Ang salita ay tumama sa akin na parang bato. Ang sanggol na iyon ay dapat na may pamilya. Isang ina, si Cynthia. Ngunit sinubukan niya siyang patayin. Kaya sino ang ama? Nasaan siya? Bakit walang nag-ulat na nawawala siya? Ang mga tanong ay nagtambak sa aking ulo nang walang sagot. 9:00, bumalik si Detective Fatima. Mag-isa siya sa pagkakataong ito. Umupo siya sa tapat ko na may folder sa kanyang mga kamay. Ang kanyang ekspresyon ay matigas, nagtatanong, tiningnan niya ako na parang ako ang suspect. Berta, kailangan kong tanungin ka ng ilang katanungan pa, sabi niya, binubuksan ang folder. Sinabi ko na sa inyo ang lahat ng alam ko. Alam ko, ngunit may mga inconsistencies, pagkakasalungat na lumabas. Inconsistencies? Ang salita ay lumutang sa pagitan namin na parang isang akusasyon. Naramdaman ko ang paghihigpit ng aking tiyan. Anong klaseng inconsistencies? Naglabas si Fatima ng isang litrato. Inilagay niya iyon sa maliit na mesa sa pagitan namin. Ito ay ang kotse ni Cynthia, ngunit nasa isang parking lot, hindi sa tabi ng lawa. Ang litratong ito ay kinuha ng isang security camera sa isang supermarket 30 kilometro mula rito kahapon 5:20 ng hapon. 5:20, 10 minuto pagkatapos ko siyang makita sa lawa. Impossible. Tiningnan ko ang litrato ng mas malapit. Kotse niya iyon, license plate at lahat. Pero hindi maaari. May mali siguro, sabi ko. Nakita ko siya. Nandyan ako.
Nakita ko siyang naghagis ng maleta. Sigurado ka ba talagang si Cynthia iyon? Gaano ka kalapit? Nalunok ko ng malalim. 100 yarda. Siguro mas marami pa. Nakita ko siya mula sa likod sa halos lahat ng oras. Ang kulay abong damit. Ang maitim na buhok, ang pilak na kotse. Sigurado ako, sabi ko, ngunit ang boses ko ay hindi na gaanong nakakakumbinsi ngayon. Lumapit si Fatima. Berta, kailangan kong maging matapat ka sa akin. Ano ang iyong relasyon kay Cynthia? Magkasundo ba kayo? At naroon na. Ang totoong tanong, ang hinihintay ko mula nang dumating ang pulisya, dahil hindi kami magkasundo. Hindi kami nagkasundo. Mula ng araw na ipinakilala siya sa akin ni Luis, alam kong may mali sa kanya. Masyado siyang perpekto, masyadong calculating, masyadong interesado sa perang kinikita ni Luis bilang isang inhinyero. Hindi kami malapit, inamin ko. Sinisisi mo ba siya sa pagkamatay ng iyong anak? Ano? Ang boses ko ay masyadong malakas, masyadong depensiba. Simpleng tanong lang. Sinisisi mo ba si Cynthia sa pagkamatay ni Luis? Ang aksidente. Iyon ang tawag ng lahat dito. Nagmamaneho pa uwi si Luis pagkatapos kumain ng hapunan kasama si Cynthia. Umuulan. Nag-iskid ang kotse. Bumangga siya sa isang puno. Namatay si Luis sa impact. Umalis si Cynthia na may kaunting galos. Parating tila kakaiba sa akin. Parating tila maginhawa, ngunit wala akong pruweba. Isang inang sawi lang na naghahanap ng sisisihin. Hindi ko nakikita kung ano ang kinalaman niyan sa sanggol. Lahat ay may kinalaman dyan, sabi ni Fatima, isinara ang folder. Dahil hindi namin mahanap si Cynthia. Naglaho siya. Walang laman ang kanyang bahay. Patay ang kanyang telepono. At ikaw lang ang nag-iisang tao na nagsasabing nakita mo siya kahapon. Ang kanyang mga salita ay bumagsak sa akin na parang yelo. Inakusahan niya ako, hindi direkta, ngunit malinaw na naroon ang insinuation. Akala niya ay inimbento ko lang ang lahat, na nahanap ko ang sanggol sa ibang paraan at sinisisi si Cynthia dahil sa paghihiganti. Hindi ako nagsinungaling, sabi ko sa pagitan ng aking nakakuyom na ngipin. Nakita ko ang nakita ko. Kung gayon kailangan nating hanapin si Cynthia at mabilis, dahil kung siya ang ina ng sanggol na iyon, siya ay nasa malubhang panganib. At kung hindi, mayroon tayong mas malaking misteryo sa ating mga kamay. Tumayo si Fatima. Inabutan niya ako ng isang card na may kanyang numero. Kung may maalala ka pa, anumang detalye, tawagan mo ako. Umalis siya, iniwan akong may mas maraming katanungan kaysa sa mga sagot. Umupo ako doon na may hawak na card, nagtataka kung nawawalan na ba ako ng katinuan. Nakita ko si Cynthia. Sigurado ako. Ngunit ngayon ang pag-aalinlangan ay lumalabas na parang lason. Paano kung nagkamali ako? Paano kung iba iyon? Paano kung ang aking kalungkutan at galit ay nagpadama sa akin na makita ang gusto kong makita? Bumalik si Padre Antonio tanghali. May hawak siyang rosaryo sa kanyang mga kamay. Mananalangin ba tayo? Tanong niya. Hindi ako masyadong relihiyoso. Hindi ako kailanman naging. Ngunit sa sandaling iyon, kailangan ko ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aking sarili. Isang bagay na magsasaad na hindi ako nag-iisa dito. Tumango ako. Nanalangin kami ng magkasama sa mahinang boses. Ang pamilyar na mga salita ay nagpakalma sa akin, kahit na hindi ko naintindihan kung paano sila nagtrabaho. Nang matapos kami, pakiramdam ko ay hindi na ako gaanong sirang-sira. Akala ng pulisya ay nagsisinungaling ako, sabi ko sa kanya. Ang katotohanan ay parating lilitaw, sagot niya, kahit na magtagal. Ngunit wala kaming oras. Ang sanggol na iyon ay lumalaban para sa kanyang buhay. At sa isang lugar, si Cynthia ay nagtatago o tumatakbo o nagpaplano ng kanyang susunod na hakbang. 3:00 ng hapon, isang iba pang doktor ang lumabas upang makita ako. Isang babae sa pagkakataong ito, mas matanda na may makapal na salamin at isang seryosong ekspresyon. Kailangan namin ang iyong pahintulot upang magpatakbo ng ilang pagsusuri sa sanggol, sabi niya. Hindi ako pamilya. Alam namin, ngunit ikaw lang ang responsableng tao ngayon. Paparating na ang social services, ngunit sa ngayon, kailangan nating kumilos. Ang sanggol ay nangangailangan ng blood tests.
Kailangan nating malaman kung mayroon siyang anumang medical conditions, kung nalantad siya sa mga droga, kung mayroon siyang mga pinsala na hindi pa namin nakikita. Pinirmahan ko ang mga papeles. Hindi ko man lang binasa ang mga ito ng kumpleto. Gusto ko lang na gawin nila ang anumang kinakailangan upang mailigtas siya. Pagkaraan ng 2 oras, lumabas ang social worker. Si Alin. Bata siya. Masyadong bata para sa trabahong iyon, naisip ko. Siguro 25. Maikling buhok, kulay abong suit, isang profesional na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ginang Berta, sabi niya, umupo sa tabi ko. Kailangan kong tanungin ka ng ilang katanungan tungkol sa iyong sitwasyon. Naiintindihan ko na nahanap mo ang sanggol. Ang kwento muli. Ang mga tanong muli. Ngunit si Alin ay iba. Hindi niya ako tiningnan ng may hinala. Tiningnan niya ako ng may awa na mas masahol pa sa ilang paraan. Nakatira ka ba mag-isa? Tanong niya. Mayroon ka bang stable income? Mayroon akong pensyon ng aking yumaong asawa at ilang savings. Criminal record? Wala. Mental health issues? Depression? Anxiety? Nag-aalangan ako. Pagkatapos mamatay ni Luis, uminom ako ng antidepressant sa loob ng 3 buwan. Sabi ng aking doktor normal lang iyon na minsan kailangan ng kalungkutan ng kemikal na tulong. Huminto ako nang magsimula akong bumuti. Nagkaroon ako ng depression pagkatapos ng pagkamatay ng aking anak, inamin ko, ngunit tapos na iyon ngayon. May isinulat si Alin. Hindi ko nakita kung ano. Ang sanggol ay mangangailangan ng pansamantalang tahanan kapag pinalabas na siya mula sa ospital, sabi niya. Kung pinalabas siya, hahanap ang social services ng mga certified foster families. Sa ngayon, mananatili siya sa pangangalaga ng Estado. Pangangalaga ng Estado. Ang mga salitang iyon ay nagpabiyak ng isang bagay sa loob ko. Ang sanggol na iyon na niyakap ko sa aking dibdib na huminga ng kanyang unang hininga ng buhay sa aking mga bisig, ay ibibigay sa mga estranghero, sa isang sistema, sa mga taong makikita siya bilang isa pang case file, isa pang numero. Paano kung gusto ko? Ang mga salita ay lumabas bago ko pa mapigilan ang mga ito. Paano kung gusto ko siyang alagaan? Tiningnan ako ni Alin ng nagulat, pagkatapos ay may pag-aalinlangan. Ginang Berta, ikaw ay 62 taong gulang. Hindi ka certified foster parent. Wala kang legal na relasyon sa sanggol. At ikaw ay kasangkot sa isang aktibong investigasyon ng krimen. Wala akong ginawang mali. Niligtas ko ang kanyang buhay. Alam ko, ngunit ang sistema ay may mga protokol. Ang pinakamahusay na interes ng bata ang nauuna. At sa totoo lang, ang iyong edad at ang iyong kamakailang emotional situation ay mga faktor na kailangan naming isaalang-alang. Pakiramdam ko ay sinampal ako. Masyadong matanda, masyadong unstable, masyadong sirang-sira. Siguro tama siya. Siguro baliw ang isipin man lang iyon. Ngunit nang ipikit ko ang aking mga mata, ang nakita ko lang ay ang maliit na katawan na iyon. At alam kong walang ibang magmamahal sa kanya tulad ng pagmamahal ko. Noong gabing iyon, umuwi ako sa unang pagkakataon sa loob ng 36 oras. Kinumbinsi ako ni Ate Eloisa. Sabi niya kailangan kong maligo, matulog sa totoong kama, na magiging maayos ang sanggol, natatawagan nila ako kung may nagbago. Nagmaneho ako pa uwi habang lumulubog ang araw. Ang lawa ay kumikinang sa kanan ko. Huminto ako sa parehong lugar kung saan ko nakita si Cynthia, kung saan ko hinila palabas ang maleta. Lumabas ako ng kotse. Naglakad ako patungo sa pampang. Nawala ang maleta. Kinuha iyon ng pulisya bilang ebidensya, ngunit nakita ko kung saan eksaktong naroon iyon. Nakita ko ang sarili kong mga yapak sa tuyong putik. Tumayo ako doon habang dumidilim, nagtataka kung malalaman ko ba ang katotohanan, nagtataka kung nanonood si Cynthia mula sa isang lugar, nagtataka kung ano ba talaga ang nangyari. At pagkatapos ay tumunog ang aking telepono. Ospital iyon. Huminto ang tibok ng aking puso. Ginang Berta, sabi ng boses ni Ate Eloisa, kailangan mong bumalik ngayon. Nagmaneho ako pabalik sa ospital, sinira ang bawat speed limit. Nanginginig ang aking mga kamay sa manibela. Napakalakas ng tibok ng aking puso na naririnig ko iyon sa ibabaw ng makina.
Hindi nagbigay ng anumang detalye si Ate Eloisa sa telepono. Sabi lang niya, bumalik ako ngayon. Ang dalawang salita na iyon ay sapat na upang mapuno ang aking ulo ng pinakamasamang senaryo. Namatay ang sanggol. Iyon ang dapat. Bakit pa sila tatawag sa akin ng ganoon kaapurahan? Lumaban siya sa loob ng 2 araw at sa wakas ay sumuko ang kanyang maliit na katawan. Hindi iyon sapat. Hindi ako sapat. Huli na ako. Pumarking ako ng baluktot, sumakop ng 2 spot, tumakbo ako, patungo sa mga pinto ng emergency room. Naghihintay sa akin si Ate Eloisa sa pasukan. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ngunit may iba pa, isang bagay na hindi ko maintindihan. Buhay siya, sabi niya agad, na parang alam niya eksakto kung ano ang iniisip ko. Buhay ang sanggol. Ngunit kailangan mong sumama sa akin. Dinala niya ako sa mga pasilyo na hindi ko alam. Umakyat kami sa 3 palapag. Nilampasan namin ang neonatal intensive care unit. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Sa wakas, narating namin ang isang maliit na conference room. Sa loob ay sina Detective Fatima, Alin, ang social worker, at isang lalaki na hindi ko kilala. Mas matanda siya, siguro 60. Nakasuot siya ng maitim na suit at salamin. May mukha siyang lawyer. Pakiupo, sabi ni Fatima, tinuro ang isang upuan. Umupo ako. Ang aking mga binti ay parang jelly. Lahat ay tumitingin sa akin nang may intensidad na nagpadama sa akin na gusto kong tumakbo. Natanggap namin ang mga resulta ng AFI test ng sanggol, sabi ni Fatima. Ang kanyang mga salita ay bumagsak na parang mga bato sa tahimik na tubig. Lane. Hindi ko naintindihan kung bakit nila ginawa iyon. Ano ang hinahanap nila? At ano ang nalaman ninyo? Tanong ko nang maging hindi na matiis ang katahimikan. Nagpalitan ng tingin si Fatima sa lalaki na nakasuot ng suit. Tumango siya. Nagbukas siya ng isang folder at naglabas ng ilang nakalimbag na papel sa mesa. Ang sanggol ay isang lalaki. Ipinanganak siya humigit kumulang 3 araw na ang nakalipas ayon sa medical tests. Huminto si Fatima. At Berta, siya ang iyong apo. Huminto ang mundo. Ang mga salita ay walang kabuluhan. Narinig ko sila, ngunit tumanggi ang aking utak na iproseso sila. Ang aking apo. Impossible. Namatay si Luis 6 na buwan na ang nakalipas. Wala siyang iniwang mga anak. Walang pagbubuntis, wala. Imposible iyan, bulong ko. Ang mga resulta ay konklusibo, sabi ng lalaki na nakasuot ng suit. Ako si Ilki Alan, isang espesyalista sa forensic genetics. 2 beses naming pinatakbo ang mga pagsusuri upang makatiyak. Ang sanggol ay nagbabahagi ng humigit kumulang 25% ng kanyang iri sa iyo. Siya ay tiyak na iyong biolohikal na apo. Anak ng iyong anak, si Luis. Anak ni Luis. Ang Luis ko. Pakiramdam ko ay may humampas sa akin ng martilyo sa dibdib. May anak si Luis. Isang anak na hindi niya nakilala. Isang anak na sinubukan ng isang tao na lunurin sa lawa. Pero paano? Ang boses ko ay tila malayo. Namatay si Luis 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi kailanman sinabi ni Cynthia ang anumang tungkol sa isang pagbubuntis. Eksakto, sabi ni Fatima, lumapit. Cynthia ay buntis sa panahon ng aksidente. Ayon sa aming mga kalkulasyon, nabuntis siya mga 1 buwan bago ang pagkamatay ni Luis. Na nangangahulugang alam niya. Umiikot ang silid. Alam ni Cynthia na buntis siya nang mamatay si Luis. Bakit hindi niya sinabi ang anumang? Bakit niya itinago ang pagbubuntis sa loob ng 9 na buwan? Bakit siya nanganak ng palihim at pagkatapos ay sinubukan niyang patayin ang sarili niyang anak? Hindi ko maintindihan, sabi ko. Nagsimulang lumabo ang aking paningin dahil sa luha. Bakit siya gagawa ng ganoon? Anak niya iyan. Anak ni Luis. Iyan ang kailangan nating malaman, sabi ni Fatima. Ngunit mayroon pa, Berta. Kailangan mong makinig ng mabuti sa sasabihin ko sa iyo. Naghanda ako. Hindi ko alam kung para saan, ngunit alam kong mas masahol pa ang darating. Inimbestigahan namin ang aksidente ng iyong anak. At may mga inconsistencies. Malalaking inconsistencies. Anong klaseng inconsistencies? Ang kotse ni Luis ay sinuri pagkatapos ng aksidente.
Ang opisyal na ulat ay nagsabing iyon ay isang skid dahil sa ulan, ngunit humiling kami na suriin itong muli. Nakakita sila ng ebidensya ng tampering sa brakes. May sumabotahe sa mga iyon. Ang salita ay bumagsak na parang bomba. Sabotage, pagpatay. Ang aking anak ay hindi namatay sa isang aksidente. Siya ay pinatay. Cynthia, sabi ko. Hindi iyon isang tanong. Siya ang aming pangunahing suspect, inamin ni Fatima. Ngunit kailangan namin ng pruweba at kailangan namin siyang mahanap. Ganap siyang naglaho. Hindi niya ginamit ang kanyang telepono. Hindi niya ginalaw ang kanyang mga bank account. Parang naglaho siya sa manipis na hangin. Tumayo ako mula sa upuan. Kailangan kong gumalaw. Kailangan ko ng hangin. Naglakad ako patungo sa bintana. Sa labas, ang lungsod ay kumikinang sa milyon-milyong ilaw. Normal na buhay, normal na mga tao, habang ako ay nakulong sa bangungot na ito. Ang anak ko, bulong ko laban sa salamin. Ang baby ko, pinatay niya. Walang sumagot. Walang masabi. Naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Allen iyon. May iba pa kang kailangang malaman, sabi niya ng mahina. Tungkol sa sanggol, tungkol sa kanyang hinaharap. Lumingon ako. Ang kanyang mga mata ay mabait ngunit malungkot. Dahil ang sanggol ay iyong biolohikal na apo, mayroon kang mga legal na karapatan. Maaari kang magpetisyon para sa kustodya. Ngunit itinaas niya ang isang kamay bago pa ako makapagsalita. Magiging mahabang proseso iyon. Magkakaroon ng mga pagsusuri, pagbisita sa bahay, psychological interviews, at sa ngayon, ang sanggol ay mananatili sa pangangalaga ng Estado. Hindi. Ang salita ay lumabas na parang dagundong. Hindi ninyo siya kukunin mula sa akin. Siya na lang ang natitira sa akin kay Luis. Siya ang aking apo, ang aking dugo. Naiintindihan ko, sabi ni Alin. Maniwala ka sa akin, naiintindihan ko. Ngunit ang sistema ay may mga protokol. At pagkatapos ng lahat ng nangyari, kailangan nating tiyakin na ligtas ang sanggol. Mas magiging ligtas siya sa akin kaysa sa sinumang estranghero. Siguro, ngunit ang desisyon na iyon ay hindi sa akin. Ito ay sa isang hukom at sa kapakanan ng bata. Nagsalita si E. Allen sa unang pagkakataon mula ng una niyang paghahayag. May isa pang faktor na kailangan nating isaalang-alang. Ang sanggol ay nagdusa ng malubhang trauma, hypothermia, halos malunod. Ang susunod na ilang linggo ay kritikal para sa kanyang pag-unlad. Kakailanganin niya ng specialized care, therapy, at patuloy na medical follow-up. Gagawin ko ang anumang kailangan, sabi ko. Anuman. Tumayo si Fatima. Berta, kailangan mong intindihin ang isang bagay. Hindi ka suspect. Naniniwala kami sa iyong kwento, ngunit hindi mo rin maaaring kunin lang ang sanggol dahil siya ang iyong apo. May legal na proseso. At sa ngayon, ang aming prioridad ay ang paghahanap kay Cynthia. Kailangan namin ang iyong tulong. Paano? Mag-isip ka. May nabanggit ba si Cynthia na isang espesyal na lugar, anumang ari-arian, anumang kaibigan o kamag-anak na baka nagtatago siya? Ipinikit ko ang aking mga mata. Naalala ko ang lahat ng mga pag-uusap na mayroon ako kay Cynthia sa loob ng 3 taon na kasal siya kay Luis. Kakaunti sila, superficial. Hindi siya kailanman nagkwento tungkol sa kanyang pamilya. Hindi niya kailanman binanggit ang kanyang nakaraan. Parang lumabas siya sa wala noong araw na nakilala niya si Luis. May tiyahin siya, bigla kong sabi. Sa Hilaga, malapit sa hangganan. Nabanggit iyon ni Luis minsan. Sabi niya lumaki si Cynthia doon. Mabilis itong isinulat ni Fatima. Pangalan? Hindi ko alam. Hindi sinabi ni Luis. Iyan ay isang simula, sabi ni Fatima. Hahanapin namin iyon. Umalis silang lahat maliban kay Ate Eloisa. Nanatili siya sa akin sa malamig at walang laman na conference room na iyon. Gusto mo bang makita ang iyong apo? Tanong niya. Tumango ako, hindi makapagsalita. Dinala niya ako sa mga security doors patungo sa neonatal intensive care unit. Pinahugasan niya ang aking mga kamay, pinasuot ng sterile gown. Pagkatapos ay dinala niya ako sa isang inkubator sa sulok. At naroon siya, ang aking apo, ang anak ni Luis.
Napakaliit, napakahina, nakakonekta sa mga tubi at wire, ngunit buhay, humihinga, lumalaban. Mayroon siyang maitim na buhok ni Luis, ilong ni Luis, mahabang mga daliri ni Luis. Maaari ko ba siyang hawakan? Bulong ko. Maging gentle lang. Inabot ko ang aking kamay sa butas sa inkubator. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Napakalambot nito, napakainit. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa aking index finger, isang reflex, ngunit pakiramdam iyon ay isang pangako. Kumusta, munting bata, bulong ko. Ako ang lola mo at ipinapangako kong poprotektahan kita. Walang sinuman ang sasaktan sa iyo muli. Sinasumpa ko iyan sa alaala ng iyong ama. Inilagay ni Ate Eloisa ang kanyang kamay sa aking balikat. Kailangan niya ng pangalan, sabi niya ng mahina. Para sa mga tala ng ospital. Hanggang sa mahanap namin ang ina o hanggang sa magpasya ang isang hukom, isang pangalan. Gusto ni Luis na pangalanan ang kanyang unang anak na lalaki, Hector, sunod sa aking ama. Sinabi niya sa akin minsan sa isang Christmas dinner. Kung magkakaroon ako ng anak na lalaki, papangalanan ko siyang Hector. Hector, sabi ko, ang pangalan niya ay Hector. Nanatili ako doon buong gabi, nakaupo sa tabi ng inkubator, hawak ang kanyang kamay, kinakanta sa kanya ang mga kanta na kinakanta ko kay Luis, nangangako sa kanya ng isang hinaharap na hindi ko alam kung maibibigay ko. Ngunit ipinangako ko pa rin iyon dahil ngayon alam ko ang katotohanan. Ang sanggol na ito ay hindi isang estranghero na nakita ko sa aksidente. Siya ang aking dugo, ang aking pamilya, ang lahat na natitira sa aking pinaslang na anak. At hindi ko hahayaan na kunin siya ng sinuman mula sa akin. Hindi ang sistema, hindi si Cynthia, hindi sinuman. Ang mga sumunod na araw ay naging isang bureaucratic hell. Gumigising ako tuwing umaga 5:00. Naligo ako. Nagbihis ako. Nagmaneho ako sa ospital. Ginugol ko ang araw sa tabi ng inkubator ni Hector. At sa mga hapon, dumating ang mga pagbisita. Mga lawyer, social workers, police officers, lahat ay may folder, lahat ay may tanong, lahat ay nagpapasya kung sapat ba ako para palakihin ang sarili kong apo. Lumabas si Alin sa ikatlong araw na may listahan ng mga kinakailangan. Binasa niya iyon sa isang boses na monoton na parang nagre-recite siya ng appliance instruction manual. Kakailanganin mo ng criminal background check, isang buong psychological evaluation, isang medical exam, pagpapatunay ng income, at inspeksyon ng iyong bahay, personal na references mula sa hindi bababa sa 3 non-family members, at kailangan mong kumumpleto ng isang 40 oras na childcare course. 40 oras. Na para bang hindi ko pinalaki ang isang anak na lalaki hanggang sa pagtanda. Na para bang hindi ko alam kung paano magpalit ng diaper o maghanda ng bottle. Ngunit wala akong sinabi. Tumango lang ako at kinuha ang mga papel na iniabot niya sa akin. Gaano katagal aabutin ang lahat ng ito? Tanong ko. Kung swerte ka, 6 na linggo kung hindi 3 buwan. 3 buwan? Si Hector ay mapupunta sa foster homes sa loob ng 3 buwan habang naglalakad ako sa bureaucratic hoops upang patunayan na karapat-dapat akong palakihin siya. At paano naman siya sa ngayon? Kapag pinalabas siya mula sa ospital, pupunta siya sa isang certified temporary foster family. Makakatanggap siya ng tamang care. Maaari mo siyang bisitahin 2 beses sa isang linggo sa ilalim ng supervision. 2 beses sa isang linggo sa ilalim ng supervision. Na para bang banta ako. Na para bang hindi ako ang nagligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Padre Antonio. Kailangan ko ng mga reference. Kailangan ko ng mga taong magsasabi na hindi ako baliw, na ako ay fit, na magagawa ko ito. Pumunta siya sa aking bahay kinabukasan. Umupo siya sa aking kusina, umiinom ng parehong tsaa na ginagawa ko kay Luis noong bata pa siya. Naman, tutulungan kita, sabi niya. Ikaw ay isa sa mga pinakamalakas na babae na kilala ko. Swerte ang bata na iyon na mayroon ka. Ngunit hindi ako nakaramdam ng kalakasan. Pakiramdam ko ay matanda, pagod, takot. 62 taong gulang ako. Paano ko hahabulin ang isang 2 taong gulang kapag ako ay 64? Paano ko siya tutulungan sa kanyang homework kapag ako ay 70? Paano ako magiging naroon para sa kanyang graduation kung umabot ako sa 80?
Masyado na akong matanda para dito, sabi ko ng malakas sa unang pagkakataon. Tumingin sa akin si Padre Antonio sa ibabaw ng kanyang tasa. Si Sarah ay 70 taong gulang nang ipanganak niya si Isaac. Ang edad ay isang numero lang kapag may pag-ibig. Gusto kong maniwala sa kanya. Talagang gusto ko. Sa ika-4 na araw, tinuruan ako ni Ate Eloisa kung paano alagaan si Hector, kung paano suportahan ang kanyang maliit na ulo, kung paano palitan ang kanyang maliliit na diaper, kung paano maghanda ng formula sa eksaktong temperatura. Nanginginig ang aking mga kamay sa simula. Nakalimutan ko kung gaano kahina ang mga bagong panganak, kung gaano kadepende, kung gaano nakakatakot ang pagiging maselan. Magaling ang ginagawa mo, sasabihin ni Ate Eloisa sa tuwing nagpapanik ako. Ngunit hindi iyon nakaramdam ng pagiging magaling. Pakiramdam iyon ay parang paglalakad sa manipis na yelo. Isang maling galaw at lahat ay masisira. Sa ika-5 araw, bumalik si Detective Fatima na may balita. Nahanap namin ang tiyahin ni Cynthia. Sabi niya nakatira siya sa isang maliit na bayan 100 miles mula sa hangganan. Pinuntahan namin siya para tanungin at sabi niya hindi niya nakita si Cynthia sa loob ng 2 taon. Sabi niya nag-away sila na may utang si Cynthia sa kanya na 150,000, hindi kailanman binayaran. Pera. Parati itong bumabalik sa pera kay Cynthia. Si Luis ay kumita ng magandang sweldo bilang isang inhinyero, 3,500,000 sa isang taon. Mayroon siyang savings, 1,000,000 na life insurance policy. Si Cynthia ang beneficiary. Kinuha ba niya ang insurance? Tanong ko. Tumango si Fatima. 4 na buwan na ang nakalipas, 1,000,000 ang idineposito sa kanyang account. Pagkaraan ng 2 linggo, inilipat niya ang lahat sa isang offshore account sa Cayman Islands. Sinusubukan naming subaybayan iyon, ngunit komplikado. 1,000,000. Ang halaga ng buhay ng aking anak. At itinago niya iyon sa isang tax haven habang nagpaplano na patayin ang kanyang sanggol. Bakit? Sabi ko, ang tanong na nagpapahirap sa akin tuwing gabi. Bakit patayin ang sanggol? Maaari niya siyang ibigay para sa adoption. Maaari niya siyang iwanan sa isang ospital. Bakit sinubukang lunurin siya? Tumahimik si Fatima ng matagal. Mayroong isang theory, sa wakas ay sabi niya. Inimbestigahan namin ang finances ni Luis. May nakita kaming isang bagay na interesante. 2 linggo bago siya namatay, binago niya ang kanyang huling habilin. Ipinamana niya ang lahat sa kanyang mga magiging anak. Hindi kay Cynthia, sa kanyang mga anak. Nawala ang hangin sa aking baga. Alam ni Luis. Sa paano man, alam niyang buntis si Cynthia at binago niya ang kanyang huling habilin upang protektahan ang kanyang anak. Pinatay niya siya dahil sa pera, bulong ko. Naniniwala kaming ganon. At pagkatapos ay nalaman niya na ang pera ay mapupunta sa sanggol kung ipanganak siyang buhay. Kaya nagpasya siyang alisin din siya. Ang ganap na kasamaan nito ay nagpaiwan sa akin ng walang imik. Pinatay niya ang aking anak. Dinadala niya ang pagbubuntis hanggang sa term. Nanganak siya ng mag-isa. At pagkatapos ay sinubukan niyang lunurin ang sarili niyang sanggol. Lahat para sa pera. May sapat ba kayong ebidensya para arestuhin siya? Kapag nahanap namin siya, ngunit nawawala pa rin siya. Matalino siya. Alam niyang hinahanap namin siya. Ang mga araw ay naging linggo. Lumakas si Hector. Tinanggal ng mga doktor ang mga tubig ng isa-isa. Nagsimula siyang huminga ng mag-isa, kumain ng mag-isa, umiyak ng may malakas, malusog na baga. Isa siyang medical miracle ayon sa mga doktor. Walang sanggol na dumaan sa pinagdaanan niya ang dapat na gumagaling ng ganoon. Ngunit alam kong higit pa iyon sa medisina. Iyon ay willpower. Iyon ay ang espiritu ni Luis na nabubuhay sa maliit na katawan na iyon, lumalaban, surviving, tumatangging sumuko. Kinumpleto ko ang lahat ng mga kinakailangan. Ang background check ay lumabas na malinis. Ang medical exam ay nagpakita na ako ay malusog para sa aking edad. Ang psychological evaluation ay mas mahirap. Isang batang babae na may salamin ang nagtanong sa akin ng mga katanungan sa loob ng 3 oras.
Paano mo hinawakan ang pagkamatay ng iyong anak? Ano ang nararamdaman mo tungkol kay Cynthia? Sinusubukan mo bang palitan si Luis sa sanggol na ito? Ang huling tanong na iyon ay nagpagalit sa akin. Hindi ako pumapalit ng sinuman. Nililigtas ko ang aking apo. Magkaiba iyon. Sumulat siya ng isang bagay. Hindi ko alam kung mabuti ba o masama. Ang home inspection ay nakakahiya. 2 babae ang sumuri sa bawat sulok. Binuksan nila ang mga closet, sinuri ang refrigerator, sinukat ang mga bintana upang makita kung ligtas sila, binilang ang mga smoke detector, nagtanong tungkol sa aking emergency plan sakaling magkaroon ng sunog. You'll need a certified crib, changing table, safety gates on all stairs, locks on the cabinets, outlet covers. Gumastos ako ng 60,000 sa mga gamit ng sanggol. Ang aking pensyon ay halos hindi nakakabigay ng aking pangunahing gastos. Kailangan kong gamitin ang aking savings. Ngunit wala akong pakialam. Si Hector ay sulit. Ang child care course ang pinakamasama. 15 batang ina at ako. Lahat sila ay tumingin sa akin na parang ako ang nalilitong grandmother na pumasok sa maling klase. Ang instructor ay 25. Nagpaliwanag siya ng mga bagay na alam ko na nang may nakakainis na bagal. Kailangan kumain ng mga sanggol tuwing 3 oras. Umiiyak ang mga sanggol kapag gutom sila o basa. Huwag kailanman kalugin ang isang sanggol. Tumango ako at nagtala, kahit na gusto kong sumigaw na pinalaki ko ang isang anak hanggang sa pagtanda, na alam ko eksakto ang ginagawa ko, ngunit kailangan ko ang certificate na iyon. Kaya, nilunok ko ang aking pride at nagkunwari akong natututo. 6 na linggo pagkatapos matagpuan si Hector sa lawa, lumabas si Aline sa ospital na may maliit na ngiti. Kinumpleto mo na ang lahat ng mga kinakailangan, sabi niya. Irepaso ng hukom ang iyong kaso sa susunod na linggo. Kung magiging maayos ang lahat, maaari ka nang magkaroon ng pansamantalang kustodya sa loob ng 2 linggo. 2 linggo. Pagkatapos ng 42 araw ng bureaucratic hell, maaari ko na sa wakas iuwi ang aking apo. Ngunit noong gabing iyon, nang tila gumagaling na ang lahat, tumunog ang aking telepono. Si Fatima iyon. Tense ang kanyang boses. Berta, kailangan mong pumunta sa istasyon ngayon. May nakita kaming isang bagay. Isang bagay tungkol kay Luis na kailangan mong makita. Dumating ako sa istasyon ng pulisya na may buhol sa aking tiyan. Naghihintay sa akin si Fatima sa pasukan. Ang kanyang mukha ay maseryoso kaysa sa karaniwan. Dinala niya ako sa masikip na mga pasilyo patungo sa isang interrogation room. Sa mesa ay may isang kahon ng cardboard. Sa loob, nakilala ko ang mga ari-arian ni Luis. Ang kanyang wallet, ang kanyang relo, ang kanyang sirang telepono, ang mga bagay na ibinalik sa akin pagkatapos ng aksidente. Ano ito? Tanong ko. Sa wakas ay nabuksan namin ang kanyang telepono, sabi ni Fatima. Nagtatrabaho ang aming teknisyan dito sa loob ng ilang linggo at may nakita kami. Naglabas siya ng Manila envelope. Binuksan niya ito at nagkalat ng ilang printed sheets sa mesa. Ang mga ito ay screenshots ng mga text messages sa pagitan ni Luis at Cynthia na may petsang 2 linggo bago ang kanyang kamatayan. Binasa ko ang una. Ito ay mula kay Luis kay Cynthia. Kailangan nating mag-usap. Alam ko tungkol sa sanggol. Ang sagot ni Cynthia. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Luis muli. Nakita ko ang pregnancy test sa banyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Isang 3 oras na katahimikan. Pagkatapos ay si Cynthia. Hindi pa ako handa na sabihin sa iyo. Natatakot ako. Natatakot sa ano? Ako ang asawa mo. Magiging magulang tayo. Ang ganda nito. Isa pang katahimikan pagkatapos. Ayoko siyang dalhin. Pakiramdam ko ay sinuntok ako. Patuloy akong nagbasa. Nanginginig ang aking mga kamay. Luis, anong ibig mong sabihin na ayaw mo siyang dalhin? Cynthia, hindi pa ako handa. Ayoko maging isang ina. Gusto kong maglakbay, mabuhay, hindi nakatali sa isang sanggol. Siya ang anak natin. Siya ay isang pagkakamali. Huwag mong sabihin iyan. Pakiusap. Magagawa natin iyan. Tutulungan kita.
Tutulungan tayo ng aking ina. Ayoko ng tulong. Gusto ko ang aking buhay pabalik. Ang mga mensahe ay naging mas matindi. Si Luis ay nagmamakaawa, si Cynthia ay lumalaban hanggang sa narating ko ang huling palitan, ang araw bago ang aksidente. Luis. Nakausap ko ang isang lawyer. Kung magpasya kang huwag dalhin ang sanggol, makikipagdiborsyo ako sa iyo. At kung ipanganak mo siya at ayaw mong palakihin siya, lalaban ako para sa buong kustodya. Hindi ko hahayaan na saktan mo ang aking anak. Cynthia. Pagsisisihan mo ito. Luis. Banta ba iyan? Walang sagot. Kinabukasan, patay na si Luis. Ibinagsak ko ang mga papel. Walang tigil ang pagtulo ng luha sa aking mga pisngi. Pinatay niya siya, sabi ko. Pinatay niya siya dahil poprotektahan niya ang sanggol. Iyan ang pinaniniwalaan namin, sabi ni Fatima. At may iba pa. Sinuri namin ang mga phone records ni Cynthia noong linggong iyon. Tumawag siya ng 3 beses sa isang freelance mechanic. Carlos Medina. Dinala namin siya para tanungin. At ano ang sinabi niya? Wala sa simula, ngunit nang ipakita namin sa kanya ang ebidensya ng mga bank transfers na ginawa ni Cynthia sa kanya, 100,000 ang araw bago ang aksidente, nagsimula siyang magsalita. Inamin niya na binayaran siya upang sabutahehin ang mga preno sa kotse ni Luis. Pakiramdam ko ay nasusuka ako. Kailangan kong umupo. Pinlano ni Cynthia ang lahat. Nagbayad siya ng isang tao upang patayin ang aking anak at ginawa niya itong parang isang aksidente. Bakit gagawin iyon ni Carlos? Mga utang. Nagsusugal siya. May utang siyang 750,000 sa mga mapanganib na tao. Nag-alok si Cynthia sa kanya ng 100,000 agad at 150,000 pamamaya. Tumanggap siya. Nakakulong siya ngayon bilang accomplice to murder. At si Cynthia? Mayroon kaming warrant para sa kanyang pag-aresto para sa first-degree murder at attempted murder, ngunit hindi pa rin namin siya nahahanap. Parang multo siya. Umupo ako sa malamig na silid na pinoproseso ang lahat. Ang aking anak ay namatay na sinusubukang protektahan ang kanyang sanggol at ang sanggol na iyon ay nasa ospital ngayon na lumalaban para sa kanyang buhay dahil sinubukan siyang patayin ng sarili niyang ina. Ang kalupitan ng lahat ng ito ay hindi matitiis. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko. Patuloy kaming naghahanap. Mayroon kaming litrato niya sa bawat paliparan, sa bawat hangganan, mga alert sa mga ospital kung sakaling subukan niyang baguhin ang kanyang hitsura. May makakakilala sa kanya sa huli. Walang sinuman ang naglalaho magpakailanman. Ngunit hindi ako sigurado. Pinatunayan ni Cynthia na mas matalino at mas malamig kaysa sa akala ko. Kung pinlano niya ang pagpatay kay Luis ng may ganoong detalye, malamang na mayroon siyang pantay na detalyadong escape plan. Bumalik ako sa ospital noong gabing iyon. Umupo ako sa tabi ng inkubator ni Hector. Pinanood ko siyang matulog. Napaka-inosente, napakalibog sa horror na pumapalibot sa kanya. Ang kanyang mismong pag-iral ay nagkakahalaga ng buhay ng kanyang ama. Sinubukan siyang patayin ng kanyang ina. At ako lang ang nakatayo sa pagitan niya at ng isang sistema na makikita siya bilang isa pang file. Mahal ka ng iyong daddy, bulong ko sa kanya. Namatay siya na pinoprotektahan ka. At tatapusin ko ang sinimulan niya. Ipinapangako ko sa iyo. Lumabas si Ate Eloisa na may kape. Umupo siya sa tabi ko ng tahimik sandali. Narinig ko ang tungkol sa mga mensahe, sa wakas ay sabi niya. Napakalaki ng pasensya ko. Hindi ko alam na ganoon pala kalakas si Luis, sabi ko. Parati siyang gentle, mabait. Ngunit sa mga mensaheng iyon, siya ay isang mandirigma, handang lumaban para sa kanyang anak. Ganyan ang ginagawa ng pag-ibig. Ginagawa ka nitong mas malakas kaysa sa akala mo. Tama siya. Nararamdaman ko iyon mismo. Hindi ko kailanman itinuturing ang sarili ko na partikular na malakas, ngunit ngayon ay nilalabanan ko ang sistema, nilalabanan ko ang oras, nilalabanan ko ang isang fugitive murderer, lahat para sa sanggol na ito. Ang mga sumunod na araw ay tungkol sa paghahanda. Ginawa ko ang silid ni Luis na isang silid para kay Hector. Tinanggal ko ang mga poster ng rock band, ang mga Soxer trophies, ang mga litrato sa kolehiyo.
Pininturahan ko ang mga dingding ng malambot na dilaw. Inayos ko ang bagong crib, ang changing table, ang musical mobile na nagpatugtog ng mga lullaby. Masakit na buwagin ang sanctuary ng aking anak, ngunit kinakailangan iyon. Wala na si Luis. Si Hector ay buhay at kailangan niya ng isang espasyo upang lumaki. Dumating si Padre Antonio upang basbasan ang silid. Nagwisik siya ng banal na tubig sa mga sulok, nanalangin para sa proteksyon ni Hector, para sa aking kalakasan, para sa hustisya, para kay Luis. May plano ang Diyos, sabi niya. Kahit na hindi natin parating naiintindihan iyon. Anong klaseng plano ang kinasasangkutan ng pagpatay sa isang mabuting tao at halos pagkalunod sa isang sanggol? Tanong ko nang may kapaitan. Ang klase ng plano na ginagawang redemption ang kasamaan. Gusto ni Cynthia na sirain ang pamilyang ito. Ngunit tingnan mo, nag-iwan si Luis ng isang legacy. Nakahanap ka ng bagong layunin. Ang sanggol na iyon ay survived laban sa lahat ng mga odds. Hindi nanalo ang kasamaan. Nanalo ang pag-ibig. Gusto kong maniwala sa kanya. Sa ilang araw, nagagawa ko. Sa ibang mga araw, dilim lang ang nakikita ko. Ang court hearing ay nakatakda para sa isang Martes. Sinout ko ang aking pinakamahusay na suite, ang parehong isinout ko sa libing ni Luis. Sinamahan ako ni Alin. Pumasok kami sa isang maliit na courtroom. Ang hukom ay isang babae na nasa 50, kulay abong buhok na nakatali, isang seryoso ngunit hindi masamang ekspresyon. Sinuri niya ang lahat ng aking mga papel, ang mga certificate, ang mga reference, ang mga pagsusuri, ang home inspection report. Binasa niya ang bawat pahina ng may masusing atensyon. Sa wakas, tumingin siya. Ginang Berta, sabi niya, sinuri ko ng mabuti ang inyong kaso. Ito ay lubos na hindi karaniwan, isang 62 taong gulang na babae na nagpetisyon para sa kustodya ng isang bagong panganak. Ngunit hindi rin karaniwan para sa isang lola na iligtas ang kanyang apo mula sa pagkalunod. Masyadong malakas ang tibok ng aking puso na sigurado akong naririnig iyon ng lahat. Nakausap ko ang ospital, ang mga social workers, ang inyong mga reference, at lahat sila ay nagsasabi ng parehong bagay. Na ikaw ay dedicated, mapagmahal, capable, na swerte ang sanggol na iyon na naroon ka noong araw na iyon. Naramdaman ko ang pagluha ngunit pinigilan ko. Nabasa ko rin ang tungkol sa kasong kriminal, tungkol sa hinala na pinatay ng ina ng sanggol ang kanyang ama at pagkatapos ay sinubukan niyang patayin ang sanggol. Ito ay kakilakilabot, hindi maiisip. Ang bata na iyon ay nangangailangan ng stability. Kailangan niya ng pag-ibig. Kailangan niya ng isang taong poprotekta sa kanya. Isang paghinto, mahaba, walang katapusan. Sa makatuwid, iginagawad ko ang pansamantalang kustodya kay Berta sa loob ng 6 na buwan. Sa panahong iyon, magkakaroon ng buwanang pagbisita mula sa social services, mga pagsusuri sa pag-unlad, at sa pagtatapos ng 6 na buwan, irerepaso namin kung magiging permanente ang kustodya. Congratulations, Grandma. Ang gavel ay tumama at bigla akong nakahinga muli. Umiyak ako doon mismo sa courtroom. Umiyak ako dahil sa relief, dahil sa pasasalamat, dahil sa takot, dahil sa lahat. Niyakap ako ni Alin. Nagawa mo, bulong niya. Maaari mo na siyang iuwi. 3 araw pagkatapos, 6 na linggo pagkatapos hilahin siya mula sa lawa, inuwi ko si Hector. Tinulungan ako ni Ate Eloisa na ikabit siya sa car seat. Ipinaliwanag niya ang lahat muli. Kung paano siya hawakan, kung paano siya pakainin, kung paano makita ang mga senyales ng problema. Magiging maayos ka, sabi niya. At tawag lang ako kung kailangan mo ako. Nagmaneho ako pauwi sa bilis na 20 miles per hour. Bawat bump ay nagpatakot sa akin. Bawat papalapit na kotse ay tila isang banta. Ngunit nakarating kami ng ligtas at maayos. Naglakad ako papasok sa bahay na yakap si Hector. Dinala ko siya sa kanyang silid. Inihiga ko siya sa kanyang crib. Mukha siyang napakaliit sa espasyo na iyon, napakahina. Ngunit humihinga siya. Buhay siya. Ligtas siya sa ngayon. Ang unang ilang linggo kasama si Hector sa bahay ay ang pinakamahirap sa aking buhay. Nakalimutan ko kung gaano nakakapagod ang mag-alaga ng isang bagong panganak. Ang mga gabing walang tulog, ang hindi maipaliwanag na pag-iyak, ang patuloy na panik na may ginagawa akong mali. Sa edad na 30, pinalaki ko si Luis ng may sigla ng kabataan.
Sa edad na 62, bawat gabing walang tulog ay nagpaiwan sa akin na sirang-sira. Ngunit mayroon ding mga sandali ng dalisay na mahika. Kapag hahawakan ni Hector ang aking daliri sa kanyang maliit na kamay. Kapag hihinto siya sa pag-iyak sa tunog ng aking boses. Kapag bubuksan niya ang maitim na maliliit na mata na iyon na identical sa kay Luis at titingin sa akin na parang ako ang kanyang buong mundo. Sa mga sandaling iyon, alam kong sulit ang bawat segundo ng pagkapagod. Dumating si Ate Eloy sa 3 beses sa isang linggo. Tinuruan niya ako ng mga tricks na nakalimutan ko. Kung paano siya pasipsipin ng mas madali. Kung paano siya balutan ng mahigpit upang mas makatulog siya. Kung paano basahin ang kanyang iba't ibang pag-iyak. Naging higit pa siya sa isang nurse. Naging kaibigan siya, isang tagapagligtas. Ang ganda ng ginagawa mo, sasabihin niya sa akin tuwing. Ngunit hindi ako nakaramdam ng pagiging amazing. Nakaramdam ako ng takot. Bawat kakaibang ingay sa gabi ay nagpapatalon sa akin. Bawat kotse na dahan-dahang nagmamaneho sa aking bahay ay nagpapnerbiyos sa akin. Si Cynthia ay nasa labas pa rin sa isang lugar. At kahit na sinabi ng pulisya na malamang ay tumakas na siya sa bansa, hindi ko maalis ang pakiramdam na malapit siya, nanonood, naghihintay. Nag-install ako ng mga bagong kandado sa lahat ng pinto, security camera sa beranda, isang alarm na konektado direkta sa pulisya. Gumastos ako ng isa pang 40,000 na wala ako. Ngunit ang kaligtasan ni Hector ay priceless. Isang gabi, 3 linggo pagkatapos ko siyang iwi, may nakita ako. Inaayos ko ang mga gamit ni Luis na nakaimbak sa mga kahon. Ang kanyang mga damit, ang kanyang mga libro, ang kanyang mga papel. Sa ilalim ng isang kahon, nakakita ako ng isang journal, kayumangging balat, luma. Hindi ko alam na nagtatago pala si Luis ng journal. Binuksan ko iyon nang nanginginig ang mga kamay. Ang unang ilang pahina ay mula sa mga taon na ang nakalipas. Mga iniisip tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa kanyang mga kaibigan, walang mahalaga. Ngunit pagkatapos ay narating ko ang mga entry mula sa huling taon, mula sa taon na nakilala niya si Cynthia. Nakakilala ako ng isang tao ngayon. Ang isang entry mula 4 na taon na ang nakalipas ay nabasa, ang pangalan niya ay Cynthia. Maganda siya, matalino, misteryoso. May isang bagay tungkol sa kanya na hindi ko malaman. She intrigues me. Patuloy akong nagbasa. Ang mga entry tungkol kay Cynthia ay naging mas madalas. Si Luis ay umibig, ganap na nabighani. Ngunit mayroon ding mga pag-aalinlangan. Minsan pakiramdam ko hindi ko talaga siya kilala. Hindi siya kailanman nagkwento tungkol sa kanyang pamilya. Kapag nagtatanong ako, binabago niya ang paksa. Parang nagsimula ang kanyang buhay noong araw na nagkita kami. Isa pang entry. Nakita ko si Cynthia na tinitingnan ang aking bank statements. Sabi niya curious lang siya, pero may mali akong naramdaman. Bakit niya titingnan iyon nang hindi nagtatanong muna? At pagkatapos ay ang isa na nagpalamig sa aking dugo. May petsang isang buwan bago ang kanyang kamatayan. Buntis si Cynthia. Nakita ko ang test. Pero nang kumprontahin ko siya, nagalit siya. Sabi niya ayaw niya na sisirain nito ang kanyang buhay. Paano niya nasabi iyan? Siya ang anak namin. Binago ko ang aking huling habilin ngayon. Ang lahat ay mapupunta sa sanggol. Hindi ako nagtitiwala kay Cynthia sa pera. Hindi pagkatapos makita kung paano niya ginagastos ang. Tumulo ang luha sa mga pahina, nagpabura sa tinta. Alam ni Luis. Alam niyang may mali kay Cynthia. Alam niyang pera lang ang pakialam niya at gumawa siya ng mga hakbang upang protektahan ang kanyang anak. Mga hakbang na nagkakahalaga ng kanyang buhay. Ang huling entry ay mula sa araw na namatay siya. Binantaan ako ni Cynthia ngayon. Sabi niya pagsisisihan ko ang pagpilit sa kanya tungkol sa sanggol. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niyan pero natatakot ako. Kakausapin ko si Mama bukas. Sasabihin ko sa kanya ang lahat. Baka matulungan niya akong malaman kung ano ang gagawin. Alam ko lang na hindi ko hahayaan na saktan ni Cynthia ang aming anak. Poprotektahan ko siya palagi. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makipag-usap sa akin. Namatay siya noong gabing iyon. At hindi ko kailanman nalaman na kailangan niya ng tulong, natakot siya, na nakita niya ang panganib na darating, ngunit hindi sapat ang bilis.
Pasensya na, bulong ko sa journal. Napakalaki ng pasensya ko, mahal ko. Dapat ko sanang napansin. Dapat ko sanang nakita na may mali. Ngunit hindi ko maaaring baguhin ang nakaraan. Maaari ko lang protektahan ang hinaharap. Dinala ko ang journal kay Fatima kinabukasan. Binasa niya ang buong bagay. Humigpit ang kanyang panga sa bawat pahina. Ito ay mahalagang ebidensya, sabi niya. Nagpapakita ito ng premeditation. Nagpapakita ito ng motive. Kapag nahanap namin si Cynthia, ito ang maglilibing sa kanya. Kailan ninyo siya hahanapin? Tanong ko. Halos 2 buwan na. Fatima. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Ngunit matalino siya. Malamang na gumamit siya ng mga peking dokumento upang umalis sa bansa. Maaari siyang nasa kahit saan. Ngunit 3 araw pagkatapos, nagbago ang lahat. Pinapakain ko si Hector nang tumunog ang aking telepono. Hindi kilalang numero iyon. Karaniwan ay hindi ako sumasagot, ngunit may nagtulak sa akin na kunin iyon. Hello, sabi ko. Katahimikan. Paghinga. Pagkatapos ay isang boses na nakilala ko agad. Berta. Cynthia. Nanlamig ang aking dugo. Halos maihulog ko si Hector. Tumingin ako sa paligid ng silid na parang nagtatago siya sa mga anino. Nasaan ka? Nasabi ko. Hindi mahalaga kung nasaan ako. Ang mahalaga ay mayroon akong gusto mo. At mayroon ka akong gusto ko. Wala kang gusto ko. Mayroon ako ng katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari kay Luis. Tungkol sa kung bakit ko ginawa ang ginawa ko. Sigurado akong gusto mong malaman. Alam ko na ang katotohanan. Nabasa ko ang journal ni Luis. Alam kong pinatay mo siya para sa pera. Alam kong isa kang halimaw. Isang malamig na tawa, walang katuwaan. Isang halimaw. Ang dramatic mo. Wala kang alam, Berta. Hindi si Luis ang santo na iniisip mo. Huwag mong subukan, umugong ako. Huwag mong subukan na magsalita ng masama tungkol sa aking anak. Okay, tatawagin mo ang pulisya. CJ. Pagkatapos nilang subaybayan ang tawag na ito, matagal na akong nawala. Gumagamit ako ng burner phones. Hindi ako bobo. Mabilis ang takbo ng aking isip. Kailangan ko siyang panatilihing nagsasalita. Kailangan kong i-record ito. Inilagay ko ang telepono sa speaker. Kinapa ko ang aking cellphone gamit ang aking libreng kamay. Nagsimula akong mag-record. Ano ang gusto mo, Cynthia? Gusto ko ang anak ko. Ang anak mo. Sinubukan mo siyang lunurin. Isang pagkakamali iyon. Isang sandali ng insanity. Natatakot ako, nalilito. Katatapos ko lang manganak ng mag-isa. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Ngunit mas maayos na ako ngayon. Gusto ko ang aking sanggol pabalik. Hinding-hindi. Mamamatay muna ako. Maaari iyan maayos, sabi niya nang may nakakakilabot na kalmado. Makinig ka ng mabuti. Gusto ko si Hector at gusto ko ang pera mula sa huling habilin ni Luis. Ang AE1000000 mula sa insurance, kasama ang lahat ng iniwan ni Luis sa isang trust para sa sanggol. Iyon ay isa pang AE15 milyon. Isa 25 milyon. Lahat ng pinaghirapan ni Luis, lahat ng inipon niya, lahat ay inilaan para sa kanyang anak. At kung tatanggi ako, kung gayon pupunta ako para sa kanya. Ako ang kanyang biyolohikal na ina. Sa legal, mayroon akong mas maraming karapatan kaysa sa iyo. At kapag sa wakas ay nahuli nila ako, sasabihin ko na ninakaw mo ang aking sanggol, na binantaan mo ako, na ginawa mo lang ang buong kwento tungkol sa lawa upang panatilihin siya. Ang aking salita laban sa iyo, at ako ay mas bata, mas kapanipaniwala, mas sympathetic. Pakiramdam ko ay nasusuka ako, ngunit patuloy akong nagre-record. Paano ko malalaman na hindi mo kami papatayin pareho at kukunin ang lahat pa rin? Hindi mo. Ngunit iyon lang ang iyong pagpipilian. Dalhin ang sanggol at ang pera sa lumang warehouse malapit sa lawa. Alam mo ang isa kung saan ka at si Luis ay madalas mangisda. Bukas ng hating gabi mag-isa. Kung makakita ako ng sinumang pulis, maglalaho ako at hinding-hindi mo na ako makikita muli.
At sa huli ay makakahanap ako ng paraan upang kunin si Hector mula sa iyo pa rin. Cynthia, sandali. Ngunit patay na ang linya. Nakatayo ako doon, nanginginig, yakap si Hector sa isang braso at ang telepono sa kabilang kamay. Mayroon ako ng recording. Mayroon akong ebidensya na buhay si Cynthia, na binantaan niya ako. Tinawagan ko agad si Fatima. Ipinadala ko sa kanya ang audio. Perpekto, sabi niya. Ito eksakto ang kailangan namin. Ngayon ay magtatakda kami ng isang bitag. Pupunta ka sa pulong na iyon. Ngunit kami ay naroon, nagtatago, naghihintay. At kapag lumabas siya, uhulihin namin siya. Paano kung may mali? Paano kung makita niya akong may pulis at tumakas muli? Hindi ka namin makikita. Ipinapangako ko sa iyo. Magkakaroon ako ng mga sniper sa posisyon. Mga team sa mga anino. Hindi siya makakataka sa pagkakataong ito. At si Hector. Hector ay mananatili kay Ate Eloisa. Sa isang ligtas na lugar. Hindi mo siya dadalhin. Magkukunwari ka lang na dinala mo siya. Tumango ako kahit na hindi niya ako nakikita. Isang araw pa. Kailangan ko lang mabuhay ng isang araw pa at pagkatapos ay sa wakas ay haharapin ni Cynthia ang hustisya para kay Luis, para kay Hector, para sa lahat ng sakit na idinulot niya. Hindi ako natulog noong gabing iyon. Nanatili akong gising, pinapanood si Hector na matulog, sinasaulo ang bawat detalye ng kanyang mukha, kung sakali lang. Kung sakaling may mali, kung sakaling hindi ko na siya makita muli. Mahal ka ng iyong daddy, bulong ko sa kanya. At mahal kita. At bukas, titiyakin namin na ligtas ka magpakailanman. Ang susunod na araw ay lumipas ng mabagal. Bawat minuto ay parang isang oras. Bawat oras ay parang kawalang hanggan. 9:00 ng umaga, dumating si Ate Eloisa para kay Hector. Inimpak ko ang kanyang bag na parang aalis siya sa loob ng isang linggo, kahit na umaasa akong makabalik siya sa loob ng ilang oras. Diapers, formula, dagdag na damit, ang kanyang paboritong kumot. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalagay ko ang bawat item sa bag. Magiging maayos siya sa akin, sabi ni Ate Eloisa, yakap si Hector. Mayroon ako ng iyong numero. Mayroon ang pulisya ng aking tirahan. Walang sinuman ang hahawak sa kanya. Ipinapangako ko. Hinalikan ko siya sa noo. Pagkatapos ay hinalikan ko si Hector. Ang kanyang malambot na balat ay amoy baby lotion at pag-asa. Mahal kita, munting bata, bulong ko. Babalik si Lola sa lalong madaling panahon. Pinanood ko silang umalis. Ang kotse ni Ate Eloisa ay naglaho sa kalsada, at pakiramdam ko ay isang piraso ng aking kaluluwa ang napunit, ngunit kinakailangan iyon. Si Hector ay kailangang malayo, ligtas, kung sakaling magkamali ang mga bagay. Dumating si Fatima 2:00 ng hapon na may 3 iba pang officer, 2 lalaki at 1 babae, lahat ay nakasuot ng ordinaryong damit, lahat ay armado. Ginawa nila ang aking living room na isang command center, laptops, radios, mga mapa ng lugar sa paligid ng warehouse. Ulitin natin ang plano, sabi ni Fatima, ikinakalat ang isang mapa sa aking hapagkainan. Ang warehouse ay narito, inabandona sa loob ng 5 taon. Mayroon itong 3 pasukan, pangunahin, gilid at likod. Magkakaroon tayo ng mga team na sumasaklaw sa lahat ng 3. Papasok ka sa pangunahing pasukan sa hating gabi. Eksakto. Itinuro niya ang mga spot sa mapa gamit ang isang pulang marker. Snipers dito at dito sa mga bubong ng mga katabing gusali. Magkakaroon sila ng malinaw na view ng interior sa pamamagitan ng mga sirang bintana. Mga assault team dito sa likod, handa nang pumasok sa sandaling mayroon tayong visual confirmation ni Cynthia. At ano eksakto ang gagawin ko? Tanong ko. Ang boses ko ay tila mas kalmado kaysa sa nararamdaman ko. Papasok ka, kakausapin mo siya, panatilihin mo siyang nagsasalita. Kailangan namin siyang umamin na aminin niyang pinatay niya si Luis, na sinubukan niyang patayin si Hector. Magsuot ka ng wire. I-record namin ang lahat. Isa sa mga officer, isang matangkad na lalaki na nasa 30, ang naglabas ng isang maliit na device na kasing laki ng isang buton. Ito ay napupunta sa iyong damit dito mismo. Tinuro niya sa ibaba ng aking kwelyo. Ipinapadala nito ang lahat sa real time.
Mayroon din itong panic button. Kung pindutin mo ito ng 3 beses ng sunod-sunod, papasok kami agad, ano man ang mangyari. Ipinakita niya sa akin kung paano ito gumana. Nagpraktis ako sa pagpindot nito. 3 mabilis na tapik. Ang aking buhay ay nakasalalay sa pag-alala niyan. Paano kung humingi siya na makita ang sanggol? Sasabihin mo sa kanya na nasa kotse siya. Na gusto mo munang mag-usap. Na gusto mong maintindihan kung bakit niya ginawa ang ginawa niya. Apelahan ang kanyang ego. Ang mga taong tulad ni Cynthia ay gustong magsalita tungkol sa kanilang sarili. Hayaan mo siyang magyabang kung gaano siya katalino. Ginugol namin ang susunod na ilang oras sa pagdaan sa bawat detalye, bawat posibleng senaryo, kung ano ang gagawin kung si Cynthia ay armado, kung ano ang gagawin kung hindi siya nag-iisa, kung ano ang gagawin kung may mali. Ang aking ulo ay umiikot sa impormasyon. 8:08, pinakain nila ako ng isang ham sandwich na parang cardboard. Ngunit nilunok ko ang bawat kagat. Kailangan ko ng enerhiya. Kailangan kong maging alert. 10:10, nilagyan nila ako ng wire. Sinubukan nila ang audio ng paulit-ulit. Pinagsalita nila ako ng mga phrase, nagbilang hanggang 1-0, sumigaw, bumulong, tinitiyak na perpekto ang lahat. Tandaan, sabi ni Fatima, tumingin ng diretsyo sa aking mata. Hindi ka nag-iisa sa loob. Makikinig ako sa bawat salita. Ang team ay yards lang ang layo. Sa pinakamaliit na senyales ng tunay na panganib, papasok kami. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Tumango ako. Gusto kong maniwala sa kanya, ngunit ang takot ay isang malamig na ahas na nakabaluktot sa aking tiyan. 11:15, umalis kami. Nagmaneho ako ng sarili kong kotse. Si Fatima ay nasa passenger seat, yumuko upang hindi siya makita mula sa labas. Ang iba pang mga team ay nasa posisyon na, sinabi niya sa akin sa radyo. Snipers in position. Rear team ready. Perimeter secured. Nakarating kami sa warehouse 11:40. Eksakto iyon tulad ng naalala ko. Luma, sira-sira, sirang mga bintana, graffiti-covered walls. Madalas kaming pumunta rito ni Luis noong bata pa siya. Mangisda kami sa pier sa likod nito. Mas simpleng mga oras, mas masayang mga oras. Lumabas si Fatima sa kotse sa isang blind spot mula sa imahinasyon ng mga kamera ni Cynthia. Naglaho siya sa mga anino. Nag-iisa ako. Tumingin ako sa orasan. 11:55. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naalala ko si Luis, ang kanyang ngiti, kung paano niya ako tinatawag na mama sa mapagmahal na tono. Kung ano sana ang magiging pakiramdam na makita siya bilang isang ama. Naalala ko si Hector, ang kanyang hinaharap, ang lahat ng mga bagay na nararapat niyang taglayin, isang buhay na walang takot, walang banta, walang anino. Hating gabi. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Pumasok ka mag-isa ngayon. Lumabas ako ng kotse. Malamig ang hangin ng gabi. Nakita ko ang aking hininga. Naglakad ako patungo sa pangunahing pinto ng warehouse. Bawat hakbang ay masyadong malakas sa katahimikan. Ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Itinulak ko iyon. Umugong iyon. Ang tunog ay umalingaw sa walang laman na mga dingding. Sa loob, madilim, halos ganap na itim. Tanging kaunting muon light lang ang dumaan sa sirang mga bintana na lumilikha ng kakaibang mga anino. Cynthia, tawag ko. Ang boses ko ay tila maliit, takot. Isara mo ang pinto, sabi ng isang boses mula sa mga anino. Ang boses ni Cynthia. Isinara ko ang pinto. Dahan-dahang umangkop ang aking mga mata sa dilim. At pagkatapos ay nakita ko siya, nakatayo sa gitna ng warehouse. Nakasuot siya ng maitim na damit, black jeans, isang hooded sweatshirt. Mukha siyang iba, mas payat. Ang kanyang buhok ay maikli, tinina ng blonde, ngunit siya iyon. Dumating ka, sabi niya. Tila siya nagulat. Sabi mo gusto mong mag-usap. Sabi ko gusto ko ang anak ko at ang pera. Nasaan sila? Gusto ko ng mga sagot muna. Gusto kong malaman kung bakit. Bakit mo pinatay si Luis? Bakit mo sinubukang patayin si Hector? Tumawa siya.
Ang parehong malamig na tunog na narinig ko sa telepono. Bakit sa tingin mo, Berta? Para sa pera. Parati itong tungkol sa pera. Luis loved you. Ibinigay niya sa iyo ang lahat. Luis was a romantic fool. Nagkwento siya tungkol sa pag-ibig at pamilya at sa hinaharap. Gusto ko ng kalayaan. Gusto kong maglakbay, mabuhay, hindi nakatali sa isang bahay at isang umiiyak na sanggol. Kung gayon, bakit mo siya pinakasalan? Dahil inhinyero siya. Kumita siya ng magandang pera. Mayroon siyang savings. Mayroon siyang life insurance. Iyon ay isang investment. Maghihintay ako ng 5 taon. Hiwalayan siya. Kunin ang kalahati ng lahat. Ngunit pagkatapos ay nabuntis ako at sinira nito ang aking plano. Ang kanyang mga salita ay lason. Bawat isa ay nagpasunog sa akin. Sinabi mo sa kanya na ayaw mo ang sanggol. Siyempre ayaw ko. Ngunit naging imposibleng si Luis. Binago niya ang kanyang huling habilin. Ang lahat para sa sanggol. Kaya kailangan kong umangkop. Kung namatay si Luis habang buntis ako, kukunin ko ang insurance, ngunit mamanahin ng sanggol ang natitira. Kaya simple lang ang solusyon. Patayin si Luis. Ibigay ang sanggol. Patayin din siya. Kunin ang lahat. Nangungumpisal siya. Lahat. Bawat salita ay recorded. Ipinadala. Nakikinig ang pulisya. Ngunit kailangan ko pa. Nagbayad ka kay Carlos upang sabutahehin ang mga preno. 100,000. Isang bargain kung isasaalang-alang ko na nakuha ko ang 1,000,000 mula sa insurance. Pinakamahusay na investment ng aking buhay. At ang sanggol, ang sarili mong anak. Siya ay isang hadlang. Wala nang iba pa. Nanganak ako ng mag-isa sa isang kabin na inupahan ko ng pera. Walang nakakaalam na buntis ako. Nagsuot ako ng maluwag na damit, iniiwasan ang mga tao. Nang ipanganak siya, naisip ko na iwanan lang siya sa isang lugar. Ngunit pagkatapos ay naalala ko ang lawa kung saan ka at si Luis ay madalas pumunta. Tila poetic na wakasan ang lahat kung saan nagsimula ang inyong maliit na tradisyon ng pamilya. Pakiramdam ko ay nasusuka ako. Nakaramdam ako ng galit. Naramdaman ko ang lahat ng puot sa mundo na nakatuon sa babae na nakatayo sa harap ko. Ngunit nabigo ka. Niligtas ko siya. Nakakainis iyon. Ngunit hindi mahalaga dahil ngayon tatapusin ko ang trabaho. Nasaan si Hector, Berta? Hindi ko siya ibibigay sa iyo. Hindi iyon isang tanong. At pagkatapos ay nakita ko ang baril. Inilabas niya iyon mula sa kanyang sweatshirt. Maliit, itim, nakaturo direkta sa aking dibdib. Huling pagkakataon. Nasaan ang anak ko? Pindot ko ang panic button. 1, 2, 3 beses. Hindi mo siya hahawakan, sabi ko. Gumalaw ang kanyang daliri sa trigger. Ang lahat ay tila gumagalaw ng mabagal. Nakita ko ang flash. Narinig ko ang putok. Naramdaman ko ang isang bagay na tumama sa aking balikat, mainit, nagniningas. Natumba ako pabalik at pagkatapos ay sumabog ang warehouse sa galaw. Ang mga pinto ay bumukas, nakakabulag na mga ilaw, sumisigaw na mga boses. Police! Drop the weapon. Nakita ko si Cynthia na lumingon. Nakita ang mga baril na nakatutok sa kanya. Nakita ko na napapalibutan siya. Nakita ko na natalo siya. At sa isang segundo, akala ko ay babarilin niya muli. Akala ko ay ipapapatay niya ang sarili niya. Ngunit ibinaba niya ang baril ng dahan-dahan, hinayaan itong bumagsak sa sahig. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. 3 officer ang tumalon sa kanya, pinisil siya ng nakadapa, nilagyan siya ng cuffs. Sumisigaw siya. Mga sumpa, banta, ngunit hindi mahalaga. Nakakulong siya. Tapos na. Tumakbo sa akin si Fatima, lumuhod sa tabi ko. Berta, manatili ka sa akin. Okay lang ako, nasabi ko, kahit na ang sakit sa aking balikat ay hindi maipaliwanag. Nahuli ninyo siya. Sabihin mo sa akin na nahuli ninyo siya. Nahuli namin siya. Tapos na ngayon. Manatiling tahimik. Paparating na ang ambulansya. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sapat na iyon.
Tapos na iyon. Sa wakas ay tapos na iyon. Nagising ako sa ospital muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Sa pagkakataong ito, hindi desperasyon ang naramdaman ko, kundi relief. Kapayapaan. Sumasakit ang aking balikat kung saan sinira ng bala ang muscle, ngunit hindi tumama sa buto. Swerte, sabi ng doktor. 2 inches sa kaliwa at heart ko na sana. Nakaupo si Ate Eloisa sa tabi ng aking kama na yakap si Hector. Nang buksan ko ang aking mga mata, umiti siya. Tingnan mo kung sino ang gising, sabi niya, lumapit. Mayroong may miss na miss sa iyo. Kinuha ko si Hector gamit ang aking magaling na braso. Sinuportahan ko siya sa aking dibdib. Amoy pulbo siya at inosensya. Nagsimula siyang gumawa ng maliliit na ingay, ang mga maliliit na tunog na ginagawa ng mga sanggol kapag masaya sila. Hello, mahal ko, bulong ko. Okay lang si Lola. Okay na ang lahat ngayon. Lumabas si Fatima 1 oras pagkatapos. Nagdala siya ng mga bulaklak at isang pagod na ngiti. Kumusta ang pakiramdam mo? Parang binaril ako, sabi ko. Ngunit buhay. Ano ang nangyari kay Cynthia? Nakakulong. Kinahaharap ang first-degree murder para kay Luis. Attempted murder para kay Hector. Attempted murder para sa iyo, kasama ang isang listahan ng iba pang krimen. Conspiracy, fraud, obstruction of justice. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan, walang posibilidad ng parol. Ang mga salita ay kasing tamis ng pulot. Hustisya. Sa wakas, ang recording ay gumana ng perpekto. Inamin niya ang lahat. Sinubukan ng kanyang lawyer na makipagtalo na koersyon na pinilit mo siyang sabihin ang mga bagay na iyon. Ngunit nakita ng hurado ang buong video. Nakita nila siyang naglabas ng baril. Nagpaputok. Wala silang awa. 30 minuto ng deliberation. Guilty sa lahat ng mga singil. Kailan ang trial? Tumingin ako sa bintana, nalilito. Gaano katagal ako wala? 3 araw. Ang bala ay nagdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa una nilang inakala. Kailangan nilang mag-opera ng 2 beses, ngunit magiging ganap ang iyong paggaling ayon sa mga doktor. 3 araw. Nawalan ako ng 3 araw. Tumingin ako kay Hector nang may pag-aalala. Inalagaan siya ni Ate Eloisa, mabilis na sabi ni Fatima. At tumulong si Padre Antonio. Ang sanggol na iyon ay sinira ng kalahati ng bayan habang nagpapahinga ka. Sa loob ng susunod na ilang linggo, dahan-dahan akong gumaling. Ang physical therapy para sa aking balikat ay masakit ngunit kinakailangan. Patuloy na pumupunta si Ate Eloisa upang tumulong kay Hector kapag hindi ko siya mabuhat gamit ang aking nasugatan na braso. Nagdala ng pagkain si Padre Antonio. Ang mga kapitbahay na halos hindi ko kilala ay nagpakita na may mga casseroles at mabubuting salita. Isa kang bayani, sabi ng babae mula sa kalsada, ang ginawa mo para sa sanggol na iyon. Ipinanganib ang iyong buhay ng ganoon. Ngunit hindi ako nakaramdam ng pagiging bayani. Pakiramdam ko lang ay isang grandmother na gumagawa ng ginagawa ng sinumang grandmother, pinoprotektahan ang sarili niya. 2 buwan pagkatapos ng paghuli kay Cynthia, nagkaroon ako ng isa pang hearing sa hukom. Sa pagkakataong ito ay iba. Sa pagkakataong ito, nakangiti ang hukom habang sinusuri niya ang mga dokumento. Ginang Berta, sabi niya, sinuri ko ang lahat ng mga ulat mula sa huling 6 na buwan, ang mga pagbisita mula sa social services, ang mga medical evaluations ni Hector, ang mga progress reports, at kailangan kong sabihin na humanga ako. Mabilis ang tibok ng aking puso. Hector is thriving sa ilalim ng inyong care. Naabot niya ang lahat ng kanyang developmental milestones. Siya ay malusog, masaya, minamahal, at napatunayan mo na higit pa sa capable sa kabila ng mga hamon. Salamat, Your Honor. Sa makatuwid, iginagawad ko ang ganap at permanenteng kustodya ni Hector kay Berta, epektibo agad. Bukod pa rito, dahil ang biyolohikal na ina ay nakakulong habang buhay at nawala ng lahat ng kanyang karapatan ng magulang, pinahihintulutan ko ang mga adoption proceedings kung nais mong magpatuloy. Adoption. Upang gawin siyang legal na akin. Hindi lang ang kanyang custodial grandmother, kundi ang kanyang legal na ina. Sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Gusto ko siyang ampunin.
Kung gayon, mangyayari iyan. Congratulations, official. Ang gavel ay bumagsak. At biglang ang lahat ng bigat na dinadala ko sa loob ng ilang buwan ay nawala. Opisyal na iyon. Si Hector ay akin. Walang sinuman ang makakakuha sa kanya mula sa akin. Kailanman. Lumabas ako ng courthouse na yakap si Hector. 8 buwan na siya ngayon, mataba at masaya. Ngumiti siya, nagpapakita ng 2 maliliit na ngipin. Tumawa siya nang inuyog ko siya. Hinila niya ang aking buhok gamit ang kanyang mataba na maliliit na kamay. Naghihintay sa labas si Ate Eloisa kasama si Padre Antonio. Niyakap nila ako. Kaming 3 ay umiyak sa kaligayahan doon mismo sa mga hakbang ng courthouse. Nagawa mo, sabi ni Ate Eloisa. Laban sa lahat ng mga odds, nagawa mo. Noong gabing iyon, gumawa ako ng isang espesyal na hapunan. Well, kasing espesyal na maaari iyon sa isang sanggol na nangangailangan ng patuloy na atensyon. Inanyayahan ko sina Ate Eloisa at Padre Antonio. Kumain kami ng roast chicken at kanin. Nag-toast kami ng apple juice dahil walang sinuman sa amin ang umiinom ng alak. Para kay Hector, sabi ni Padre Antonio, itinaas ang kanyang baso. Para sa kanyang maliwanag na hinaharap. Para kay Luis, sabi ko, na nanonood sa amin mula sa isang lugar, ipinagmamalaki ang kanyang anak. Para sa pag-ibig, dagdag ni Ate Eloisa, na parating na nanakop sa kasamaan. Uminom kami, kumain kami, tumawa kami. Pinalo ni Hector ang kanyang high chair at sumigaw sa tuwa, hindi naiintindihan ngunit nararamdaman ang kaligayahan sa paligid niya. Ang mga buwan ay naging taon. Lumaki si Hector. Nagsimula siyang maglakad. Sa edad na 11 buwan, ang kanyang unang salita ay gama para sa grandma. Umiyak ako nang sabihin niya iyon. Sa edad na 2, tumatakbo siya sa buong bahay. Sa edad na 3, nagsimula siya sa preschool. Bawat milestone ay isang himala. Bawat araw ay isang regalo. Nagkwento ako sa kanya tungkol kay Luis ng patuloy. Ipinakita ko sa kanya ang mga litrato. Nagkwento ako sa kanya. Your daddy was a good man, sasabihin ko sa kanya. Brave. Mahal ka niya bago pa man niya makilala. Ibinigay niya ang kanyang buhay na pinoprotektahan ka. Daddy Hero, sasabihin ni Hector sa kanyang maliit na boses. Mahal ko. Daddy ay isang bayani. At lalaki ka na maging kasing ganda, kasing tapang, kasing mapagmahal. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang tungkol kay Cynthia. Iyon ay darating mamaya, kapag mas matanda na siya, kapag naiintindihan niya. Sa ngayon, kailangan lang niyang malaman na minamahal siya, na gusto siya, na mayroong mga taong lumaban para sa kanya. Sa ika-5 kaarawan ni Hector, nagkaroon kami ng party sa likuran. Inanyayahan namin ang lahat ng mga bata sa kapitbahay. Mayroong mga lobo, cake, mga regalo. Tumakbo si Hector sa gitna ng kanyang mga kaibigan, tumatawa, punong-puno ng buhay, napakaiba sa kulay ube na tahimik na sanggol na hinila ko mula sa lawa 5 taon na ang nakalipas. Umupo si Ate Eloisa sa tabi ko sa beranda na nanonood ng pagdiriwang. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Ang araw na iyon, inamin ko. Kung paano sana ako 5 minuto ng huli, kung paano sana hindi ako tumingin sa bintana sa eksaktong sandaling iyon. Kung paano sana iba ang lahat. Nakita mo siya. Niligtas mo siya. Iyon ang iyong tadhana. O ni Luis, sabi ko. Minsan iniisip ko na ginabayan niya ang aking mga mata sa lawa noong araw na iyon. Na sa paano man alam niya na naroon ako. Na maaari niya akong pagkatiwalaan na protektahan ang kanyang anak. Siguro, sabi ni Ate Eloisa. O siguro isa ka lang incredibly brave woman na tumangging sumuko. Noong gabing iyon, pagkatapos umuwi ng lahat, pagkatapos matulog si Hector na pagod sa lahat ng kasiyahan, umupo ako mag-isa sa living room. Tiningnan ko ang mga litrato sa dingding. Si Luis bilang isang sanggol, si Luis sa kanyang graduation, si Luis sa kanyang araw ng kasal, at sa tabi ng mga litratong iyon, mga bago, si Hector bilang isang bagong panganak sa ospital, si Hector na kumukuha ng kanyang unang mga hakbang. Si Hector sa kanyang unang araw ng paaralan. 2 henerasyon na konektado sa pamamagitan ng pag-ibig, pinaghiwalay ng trahedya, pinag-isa sa pamamagitan ng survival. Nagawa natin, Luis, bulong ko sa kanyang litrato. Ligtas ang iyong anak. Masaya siya.
Lumalaki siyang malakas at mabuti tulad ng gusto mo. At kahit na alam kong hindi siya makakasagot, may naramdaman ako. Isang init, isang kapayapaan na parang naroon siya, ipinagmamalaki, nagpapasalamat, payapa. Siguro sumuko ka sana kung ikaw ang nasa kalagayan ko. Siguro naisip mo sana na masyado ka ng matanda, masyadong pagod, masyadong sirang-sira. O siguro ginawa mo sana ang eksaktong parehong bagay dahil iyon ang ginagawa ng pag-ibig. Ginagawa ka nitong mas malakas kaysa sa akala mo. Ginagawa ka nitong lumaban kapag tila nawala na ang lahat. Ginagawa ka nitong makahanap ng pag-asa sa pinakamalalim na dilim. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Alam kong magkakaroon ng mga hamon. Alam kong magkakaroon ng mahirap na mga araw. Alam kong ang pagpapalaki ng isang bata sa aking edad ay hindi magiging madali. Ngunit alam ko rin na ang bawat araw kasama si Hector ay isang regalo. Bawat ngiti, bawat yakap, bawat I love you Gama. Sana inyong nagustuhan ang nakakaantig na kwentong ito. Kung ito ay pumukaw sa inyong damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng komento, mag-like at mag-subscribe sa channel na Kwento ng Milyonaryo. Malaking bagay ito sa amin dahil ang mga kwentong ito ay tungkol sa totoong tao na humaharap sa imposibleng mga sitwasyon at nararapat silang marinig. Nararapat silang maalala. Nararapat silang maging mahalaga. At sa iyo, Hector, kung mababasa mo ito balang araw, gusto kong malaman mo na minahal ka bago ka pa man ipanganak. Na ang iyong ama ay namatay na pinoprotektahan ka, na gagawin ko ang anumang upang iligtas ka, at na bawat segundo ng mga taon na ito, kasama ka, ay sulit sa bawat sakripisyo. Ikaw ang aking dahilan, ang aking layunin, ang aking pangalawang pagkakataon sa pagiging isang ina. At wala akong babaguhin.